Isang babaeng nagtatrabaho sa bahay aliwan at nagpapanggap ka pang malinis? Nakuha mo pa talaga akong kagatin. Bahay aliwan. Babaeng trabahador. Ang eksenang ito, bakit eksaktong katulad noong nobela na binabatikos ko kagabi? Pumasok ba talaga ako sa loob ng libro? Walang hiyang babae dahil sa pagkagat mo sa akin. Tatapusin kita. Sir, may dumating po sa labas. Babalikan kita mamaya para parusahan, itali siya at itago ng maayos. Opo. Nandito ang Dali Temple para sa kaso. Nasaan si Zhao Zhuang? Kahit na ang Dali Temple ang umahawak, dapat pa rin silang sumunod sa patakaran. Isa akong kagalang-galang na opisyal ng gobyerno at ikaw na isa lamang maliit na opisyal ay walang sapat na autoridad sa akin. Kung wala siyang sapat na autoridad, paano naman ako? Pay mo yan. Sir! Sir Pay! Si Pei Mu yan. Siya ba yung baliw at makapangyarihang opisyal sa libro? Sir Zhao, talaga bang wala kang kaalam-alam kung bakit kita pinuntahan? Hindi ko po alam, sir. Sa loob ng iyong bakuran, maraming lihim ang nakabaon. Zhou Zhuang, sinaktan mo ang 6 na kababaihan sa distrito ng Qingyang. Maliwanag ang mga ebidensya. Ano ang paliwanag mo rito? Sir Pay, maawa po kayo. Ako. Napilitan lang din po ako. Pakiusap po, sir. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. O sige, ganito na lang. Magkasundo tayo. Ituro mo ang taong nasa likod nito at palalayain kita. Totoo po ba ang inyong sinasabi? Siyempre, Ang nag-utos po sa akin ay... Sir Pay, nasabi ko na po ang lahat. Dapat niyo pong tuparin ang inyong pangako. siyempre. Wala kang isang salita. Kailanman ay hindi ako nagbibigay ng pangako sa taong wala na. Balita nyo na ang gobernador ng distrito ng Qingyang na si Zhao Zhuang ay piniling mawala dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Ilabas na ang mga wala ng buhay. Opo. Kayo diyan. Kay Kun, linisin ang lahat. Opo. Nakakatakot ang pagkabaliw niya sa nobela. Pero sa totoong buhay ay gusto ko nang maiyak. Mag-isip ka ng mabilis. Kuya Mu, hindi mo na ba talaga ako kilala? Ako ang iyong kababata na si Ate Wan. Si Pei Mu yan sa kwento ay may katiting lang na malasakit para sa dati niyang kababata na si Song Qingwan. Kung magpapanggap ako bilang siya, baka sakaling magkaroon pa ako ng pagkakataong mabuhay. Hindi kita kilala. Kuya Mu, magkaibigan ng pamilya Song at Pei at may pangako pa nga tayong ipakakasal sa isa't isa noon. Magaling ang pagkagawa mo ng kwento. Pero sa tingin mo ba,
Maniniwala ako? Ako talaga si Song Ching-wan. Ang ama ko ay nadamay sa maling paratang. Nadama rin kaming dalawa ng aking ina, kaya napilitan akong palitan ang pangalan ko bilang Lin Wan hanggang sa naibenta ako sa bahay aliwan. Kahit na may 3 taon ang agwat natin, pareho tayong ipinanganak sa ika-4 na buwan. Ipinanganak ka sa oras ng liwanag at ako naman sa oras ng dilim. Kuya mo, hindi mo na ba talaga naaalala? Sir, alam po niya kahit ang detalye ng kaarawan niyo, hindi kaya siya na nga talaga iyon? Isang opisyal pa rin ng gobyerno si Zhao Zhuang. Kung sakaling may magtanong man balang araw, ako lang ang nandoon bilang kaisa-isang testigo at pwede kitang paboran, Kuya Mu, sasabihin ko na tinapos niya ang sarili niyang buhay. Dahil dyan, ngayong nasa panganib si Binibining Song, marapat lang na patuluyin ko siya at alagaan. Kay Kun, bukas na bukas ay ihatid mo si Binibining Song sa Pay Mansion. Opo, Hindi na po kailangan. Itinuturing akong kriminal ngayon. Kung titira ako sa pamilyang Pei, baka madamay pa kayo. Ayaw mo ba? O takot ka lang? O baka naman meron kang itinatago? Paano naman mangyayari iyon? Sige, maraming salamat, Kuya Mu. Dalhin siya. Masusunod po. Huwag na, huwag na. Kaya ko namang maglakad mag-isa. sir, totoo po bang isasama niyo talaga siya sa inyong tahanan? Hinayaan ko siyang manatili. Dahil sigurado akong may mapapala ako sa kanya. Ipaghanda mo ang paboritong midnight snack ni Yaner. Pakisiguro na handa na ang lahat. Madam, nakahanda na po ang lahat. Ina, Yaner, sa wakas ay bumalik ka na. Masyado bang nakakapagod ang kaso? Bakit parang pumayat ka yata? salamat po sa pag-aalala. Ina, hindi naman po ako pagod. Hindi lang ako ang nag-aalala sa iyo. Madalas ka ring itinatanong ni Tao Tao. Ina, magsasabi po ako ng totoo. May isinama po akong tao pa uwi. Ang pangalan niya ay Lin Wan, isa siyang musikero. Musikero? Ina, maaari po bang ipakilala niyo muna siya bilang malayo nating pinsan at bigyan siya ng matutuluyan? Iba talaga ang mga mayayaman. Isang buong bakuran agad ang ibinibigay sa bisita, ang yaman. Nani, salamat sa pagdala sa akin dito. Binibining Lin, doon po sa lalagyan ng tubig ay may inaalaga ang mga goldfish. Talaga? Pupunta ako para tingnan. Wala naman dito ah. Pasensya na. Gusto lang malaman ng madam kung ano ang balak mo sa aming amo. Tigil. Tigil. Sir, Panauhin ko si Binibining Lin, ano ba ang ginagawa mo? Sir, ako po ay aksidenteng naitulak si Binibining Lin sa loob ng drum ng tubig. Hihingi po ako agad ng paumanhin kay Binibining Lin. Ang bilis niyang magsinungaling. Pasensya na Binibining Lin. Puro kakasinungalingan. Anong gusto mong gawing parusa sa kanya? Ako, Ano? masyado itong kahina-hinala. Ipinapasa niya sa akin ang trabahong pumili ng parusa, hindi ako magpapaloko. Dahil hindi naman sinasadya ni Nani, hayaan na lang natin. Aalis na po ako para hindi na maabala ang katahimikan niyo, miss. Hahayaan mo na lang ba siyang makaalis? Dahil bago lang ako rito at nakikitira lang ako, mas mabuting maging mapagpatawad na lang. Kanina, maraming salamat sa tulong niyo, Kuya Mu. Walang anuman. Dahil kapatid ka ni Pamilyang Song, natural lang na alagaan kita. Pero kung hindi ka niya kapatid, dapat alam mo na ang mangyayari sa iyo. Dapat mong malaman kung ano ang magiging kapalaran mo.
Nabalitaan niyo ba? May kasamang magandang dalaga na bumalik ang ating boss. Dahil sa babaeng iyon, kinalaban pa niya si Nani Chu na tauhan ni Madam. Talaga? Pero balita ko ay pinsan siya ng ating boss. Pinsan ba talaga? Hindi ako naniniwala. Siguro ay palihim na nobya lang iyon ng boss. Seryoso ba? Iyan ang narinig ko. Hindi nga. Hindi ba't may nakatakdang kasal ang boss kay Binibining Su? At kung totoo iyon, paano na si Binibining Su? Ano? May katuwang na sa buhay si Pei Mo yan? At nakatira rin dito sa mansion? Opo, si Binibining Su ay anak ng isang matalik na kaibigan ni Madam dahil maagang naulila, pinatuloy siya rito ni Madam at ipinagkasundo siya sa ating boss. Sana hindi ako mahilig lumaktaw ng kabanata noong binabasa ko ito. May ganito pala kaimportanteng karakter. Hindi ko man lang napansin. Ikaw ba si Linwan? Ang sitwasyong ito, pati ang kapaligirang ito. Ang unang pasakit ng pagiging target ay dumating na ng napakabilis. Binibining Su, sa totoo lang, iniligtas ko lang si Peweng Hepe noong lumabas siya para sa isang kaso bilang isang mabuting gawain. Huwag kang mag-alala, ang turing ko lang kay Peweng Hepe ay isang tagapagligtas. Wala talaga akong ibang maling hangarin sa kanya. Si Kuya Pei ay napakakisig at tinitingala. Bakit hindi ka pa rin nagkakagusto sa kanya? Dapat ba akong magkagusto sa kanya? Xiaolulin, pagbigyan mo na ako sa pagkakataong ito. Ano kung ikaw na lang ang kumuha sa kasal na ito? Sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Ang kasunduan sa kasal namin ni Kuya Pei ay itinakda ni County Magistrate Rongan, pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. At saka, nitong mga nakaraang araw ay madalas akong managinip. Sa aking panaginip pagkatapos naming mag-isang dibdib ni Kuya Pei, ay malulunod ako, mahuhulog, magkakasakit, o kaya naman ay masasaktan ako ng iba. Sobrang takot na ako. Takot si Binibining Su na baka magkatotoo ang mga panaginip mo, kaya gusto mong kanselahin ang kasunduan? Kung ganoon, bakit hindi ka na lang dumiretso sa ginang? Maaga akong naulila sa magulang, at napakabuti ng turing sa akin ng ginang. Kung dahil lamang sa mga kakaibang panaginip na ito ay hihilingin kong bawiin ang kasal, hindi ko magawang magsalita. Pero kung si Kuya Pei ang magkakagusto sa iba, mag-iiba ang takbo ng usapan. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, Binibining Su, pero paanong magkakagusto si Peweng Hepe sa akin? Masuwerte na ako kung hindi niya ako parurusahan. Alam ko ang inaalala mo, Lin. Palihim kitang tutulungan. Kapag nagtagumpay tayo, at kung ayaw mo ring magpakasal sa prinsipe, tutulungan kitang makatakas. Masyadong malaki ang panganib, parang mas mabuti kung Kapag ang kasalang ito ay hindi natuloy, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking mga ari-arian. magkano ba ang kalahati niyan? Hindi gaanong marami. 40 milyong dolyar. Sige, deal. Gabi na, pero ang ganda pa rin ng ayos nyo. Anong gagawin nyo? Mangingisda. Ginoo, ibinalik na po ni Binibining Lin ang inyong balabal. Itapon mo yan. Opo. 4 na oras na, sinasadya ba ako ng bruhang iyon? Pinaghintay niya ako rito ng walang-wala. Nakakainis. Kung hindi lang para sa malaking halaga ng dolyar, sino namang matino ang magtitiyagang magpuyat dito? Anong ginagawa mo rito? Kuya mo, hinihintay kita. Bakit hindi mo sinabi sa mga katulong? Tingnan mo nga naman, mukhang sinadya nga nung katulong na yon. Yung katulong niyo po sa kwarto niyo ang nagpasabing maghintay ako rito. Sige na. Anong kailangan mo sa akin? Nabalitaan ko po sa mga katulong na mahilig si Kuya Mu sa ice cream cake na may paboritong isda, kaya naggawa ako para sa inyo. Pumunta ka lang dito para lang bigyan ako ng matatamis? Siyempre. Hindi lang yon. Sabihin mo na, ano pa ang pakay mo? Ako. Gusto kita. Gusto? Hindi ba't dapat kang matakot sa akin? Noong una nga po ay medyo natatakot ako, pero Kuya Mu, ikaw pa rin naman ang Kuya Mu na nakilala ko noon. Iniligtas niyo ako sa kapahamakan at hinayaan niyo pa akong tumira sa mansyong ito. Kaya ibinibigay ko na po ang buong sarili ko sa inyo bilang ganti. Talaga? Pero,
Hindi ko kailangan yan. Sige, pinahalagahan kita, tapos itataboy mo lang ako. Napakalamig mo, humanda ka sa akin. Sir, nilalamig po ba kayo? Ayos lang ako. Maaari ka nang lumabas. Mag-isip ka ng paraan para mapaalis siya. At imbestigahan mo rin si Lin Wan. Opo, sir. Lady, parang gusto ko na lang atang umalis. Ngayon pong si Kuya Mu at kapatid na Sue ay formal nang magpapakasal. Ang pagpunta ko rito ay parang pamimilit lamang kay Kuya Mu na tuparin ang aming pangako sa isa't isa. Kahit na sa loob ng maraming taon, ay lagi kong iniisip si Kuya Mu. Gayunpaman, ayaw ko ring bigyan ng problema si Kuya Mu. Ate Lynn, wag mo namang sabihin ng ganyan. Kung hindi lamang nagkaroon ng sakuna sa pamilya mo, ang ikakasal kay Kuya Mu ngayon ay dapat ikaw. Sa mga sinabi mo, sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Bakit hindi kaya, kayo na lang uli ni Kuya Mu ang magkabalikan? Ito po, Lady, kahit baligtarin man ang mundo, mayroon talagang nauuna at nahuhuli. Si Ate Lynn naman talaga ang nasa puso at parating naaalala ni Kuya Mu. Kaya naman si Kuya Mu ay matagal na hindi nakikipagkasal sa akin. Lady, pakiusap po, kayo na ang magdesisyon. Ikansela niyo na po ang kasal ko para magkasama na silang dalawa. para sa akin, si Kuya Mu ay tulad ng isang pangarap, sobrang mahal ko siya at hindi ko kayang mawala siya. Oh? Talaga? Parang hindi ko naman ramdam na ganoon kalalim ang pagmamahal mo sa akin. Magdidilim na ang paligid, yung sabaw na niluluto ko para kay Kuya Mu ay malapit nang matapos, sabay na tayong pumunta sa kusina. Kuya Mu, Linwan, hating gabi na at napakalamig dito sa labas. Bakit ganyan ang suot mo? Kuya Mu, napakahalaga ng bawat sandali ngayong gabi. Gusto kong makita kung ano ang balak mong gawin. Sutao-tao, sigurado ka ba talaga rito? Hindi ba't sinabi mong dapat mahuli tayo sa aking ugnayan kay Pei Mu yan para makansela ang kasunduan sa kasal? Nakagayak na ako ng ganito. Nasaan ka na ba? Ano itong nakikita ko? Dahil sa ganito pala ang sitwasyon nyo, wala na akong magagawa kundi ang umurong. Sana ay maging maligaya kayo habang buhay. Xiaokui, kailangang tumayo kang saksi para sa akin. Kuya Mu, ang ganda ng gabi ngayon, kaya mauuna na akong bumalik. Good night po, good night. Good night! Interesante. Sir, ayon sa aking investigasyon, ang oras ng pagpasok ni Binibining Lin sa Gyobang ay iba sa mga sinasabi niya. Hininga ko na iyan simula nang bumalik tayo sa mansyon. Pero, may isang bagay akong hindi maintindihan. Kung talagang hindi siya si Song Chingwan, paano niya nalaman ng eksakto ang mga detalye ng aking kapanganakan? Ano po ang balak niyo, sir? Bago mawala si Zhou Zhuang, ay umamin siya na ang taong nasa likod nito ay may kinalaman kay Kaifeng Prefecture. Magpakalat ka ng balita. Sabihin mo na ang sikat na babae na naroon noon ay nagpakita na rito sa Kyoto. Miss, magtiis po muna kayo. Ang ospital na nirekomenda ng Ginoo ay malapit na at sigurado pong gagaling kayo agad doon. Sige. Bakit parang nasa gitna tayo ng kawalan? Kinakabahan ako sa lugar na ito. Ang Ginoo po ang nagmungkahi nito, kaya sigurado pong tama ito. Huwag na po kayong mag-alala. Mga binibini, kayo ba ay nanggaling kay Ginoong Pei? Opo. Binibini, pumasok po muna kayo sa loob at maghintay. May inihanda na kaming gamot sa ibabaw ng lamesa. Ininumin niyo po iyan habang mainit pa. Binibini, maaari mo ba akong samahang magbuhat ng mga halamang gamot? Binibini.
Sige na, pumunta ka na. Opo. Anong klaseng ospital ito? Nag-iisa lang ang tao dito. Sino ka? Huwag kang gagalaw. 6 na araw ang nakalipas nang mangyari ang aksidente kay Qingyang Magistrate Zhu Zuang, isa ka sa mga nakakita. Siya ba ay kusang lumisan o may tumapos sa kanya? Nagpunta siya rito dahil doon? Sinadya ba akong subukan ni Pei Mu yan? Nakita ko nga noong araw na iyon, sa takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan, tinapos ni Lord Zhu ang sariling buhay. Kung ganoon, mukhang panig ka pala kay Pei Mu yan. At dahil diyan, kailangan kitang parusahan ngayon. Napakahusay mo talaga, Pei Mu yan. Plano mo palang gamitin ang iba para itumba ako. Pati si Kuitao ay pinalayo mo rin. Ayos lang, okay lang iyon. Ito na ang pagkakataon para makaalis. Sayang nga lang, ang 20 milyong dolyar ko. Mabilis kang tumakbo, ha? Bakit? Natulala ka na ba sa takot? Ang tagal kong tumakbo, pero nahuli pa rin ako. Nakakainis naman. Kailangan kong sumugal uli. Kuya mo? Sa wakas ay dumating ka rin, nilalamig ako at natatakot. Kanina noong nasa klinika ako, may nakatagpo akong masamang tao. Bigla niya akong tinanong kung anong nangyari kay distrito ng Qingyang. Pinanindigan ko talaga na aksidenteng nawala ang sarili ni Zhou Zuang. Hindi ko akalaing tatapusin niya ako. Bakit hindi mo sinabi ang totoo sa kaniya? Baka sa ganoong paraan, pinakawalan ka na niya? Kung ang katotohanan ay makakasama kay kuya mo, mas pipiliin ko pang ako na lang ang mawala. Huwag kang mag-alala. Ang taong nang api sa iyo ay wala na ngayon. Wala na? Dahil ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Salamat kuya mo. Tara na. Bilisan mo. Masakit ang paa ko. Nadapa ako kanina. Aray, gamit para sa pag-ibig. Anong balak mong gawin? Anong gagawin mo? Dahon ng kawayan. Tungkol sa nangyari ngayong gabi? Magagalit ka ba sa akin? Halos mapapunta mo na ako kay Yama. Gusto kitang tapusin sa sobrang takot. Dumating si kuya mo para iligtas ako. Paano ako magagalit sa'yo? Kung ganoon, hindi ka ba magagalit dahil nahuli ako? Hindi. Gusto ko si kuya mo. Dumating si kuya mo para iligtas ako. Kaya lalo ko lang gugustuhin si kuya mo. Kahit hindi ako iligtas ni kuya mo, gusto ko pa rin si kuya mo. Mahusay ka talagang magpaligoy-ligoy. Huli na ang lahat. Tara na. Kumapit ka sa akin. Tara na. Kuya mo, napakaganda ng liwanag ng buwan ngayong gabi. Bumalik ka na muna. Sige po. Sir, talaga bang hahayaan niyo siyang manatili rito? May inamin na ba? Gaya ng inakala ninyo, ang taong iyon ay tauhan ni Kaifeng Prefecture, napakapuwersa ng kaniyang paninindigan, ayaw magsalita. Huwag kang magmadali. Marami pa tayong pagkakataon. Sinabi ko lang kay Lin Wan na ako ang bahala sa kaso ng pagkakasala niya sa aksidenteng pagkawala ng buhay. Sir, pinalalabas ninyo kay Binibining Lin na nawala ang tao dahil sa kaniya. Ang galing ninyo, sir.
Kung ganoon, si Binibining Lin ay may malaking utang na loob o hawak ninyo na siya? Kunan mo siya ng kahit anong gamot para sa mga pasa at galos niya. Opo, sir. Kuhanan mo nga siya ng pamahid para sa mga pasa at sugat. Opo, sir. Kasalanan ko ang lahat. Dahil hindi ako nanatili sa tabi mo, kaya katuloy nasaktan. Ayos lang, lampas na tayo sa kapahamakan, kaya siguradong may swerteng darating. Binibining Lin, may gaganaping handaan. Ang madam bukas, iniimbitahan po kayong pumunta. Ako, Dalagang Lin, ito ang anak ng pinsan ko, si Sheishuan 20, 1 taong gulang na siya, at kasalukuyang nagtatrabaho sa kagawaran ng pananalapi. mukhang natatakot ang kondesa na baka mailayo ko sa kanya si Pei Muyan, kaya nagmamadali siyang itugma ako sa kahit sino. Magandang araw po, Binibining Lin. Ikinagagalak ko kayong makilala, Master Xie. Mag-usap muna kayong dalawa ng masinsinan, pupunta muna ako sa harap para mag-asikaso. Hindi ba si Shea Xuan iyon? Posible kayang gusto ng madam na itugma sina Lin Wan at Shea Xuan? Hindi maaari. Kailangan ko nang magmadali para sabihan si Kuya Pei. May bago kang nalaman? Noong nakaraang araw lang, nakuha ito sa tahanan ni Zhou Zhuang. Parang kay Southern Fujian ito, ang voodoo sorcery. Naiintindihan mo yan? Hula ko lang. At ako, nahulaan ko rin na yung iniligtas mo noong nakaraang araw na si Xiao Lulin ay napakaganda na parang si Shishi na talagang kaibig-ibig. Nakita mo na ba si Shishi? Kuya Pei. Kuya Pei. May handaan ng madam sa harapan. Pinapapunta ka rin po niya doon. Sabihin mo kay Ina, may mahalaga akong gagawin. Hindi mo na ako makakapunta. Aba, sigurado kang hindi ka pupunta? Kakaikita ko lang kasi kay Xiao Lulin na may kasamang lalaki at mukhang nagkakatuwaan silang mag-usap. Walang kwenta. Sabi ng madam kanina, nagtatrabaho siya sa Ministry of Revenue para mas madali ang pag-alis sa katayuan natin. Kailangan kumuha muna tayo ng magandang koneksyon. Master Xie, pumunta na tayo sa harapan. Sige po. Mag-iingat po kayo, Binibining Lin. Mag-ingat ka, Binibining Lin. Maraming salamat po, Master Xi. Hindi kita niloloko, di ba? Ang bilis ng pag-usad nito, ha? Kuya mo. Ilang araw pa lang si Binibining Lin sa mansyon, pero mukhang kayong dalawa ni Master Pamilya Xie ay napakalapit na agad sa isa't isa. Patay ako nito. Katatapat ko lang ng nararamdaman kay Pei Muyan, tapos ngayon ay mahuhuli niya na may kasama akong ibang lalaki. Masira na kaya ang tingin niya sa akin? Iyon naman pala, pinsan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kanina lang, pinag-uusapan ka namin ni Binibining Lin. Sa katunayan ay, Oh, talaga? Ano ang sinabi niya tungkol sa akin? sabi ni Binibining Lin, nagpapasalamat siya dahil iniligtas mo ang buhay niya, pero pakiramdam niya ay napakasungit mo at hindi siya makalapit sa iyo. Tinatanong niya ako kung paano makakasundo ang isang tulad mo. Ganoon ba? Pero may nagsabi lang kanina na gusto niya ako. At gusto raw niyang mas mapalapit sa akin. Tingin ko ay masyado siyang matapang. Hindi nga? Seryoso ba siya rito? Siguradong nagseselos na si Kuya Pei. Lahat po kayo, palubog na ang araw. Pinapatawag na kayo ni County Magistrate Rongan para pumunta sa bulwagan at kumain. Dito po ang daan. Bago tayo kumain, hayaang magtanghal muna si Ronger para maaliw ang ating mga isipan. Handa ka na ba, Ronger? Nabalitaan kong si Binibining Lin ay bata pa lang ay nag-aaral na ng pipa. Siguradong magaling na siya rito. Bakit hindi na lang? Si Binibining Lin ang tumugtog para sa atin? Ayaw ko pong maagaw ang atensyon na para kay Miss Pei. Buisit ka talaga, Pei Muyan. Ang tunay na may-ari ng katawang ito ang marunong tumugtog, hindi ako. Binibining Lin, hindi mo ba re-respetuhin ang hiling ni Mansyong Guogong? Dahil gusto itong marinig ni kuya mo. Sige po, tutugtog ako. Si Lin Wan ay isang tanyag na dilag. At kung hindi ko siya mapantayan mamaya, hindi ba't sobrang nakakahiya yun? Alam ko na, binabati ko po kayong lahat ng manigong bagong taon.
Iyon naman pala. Ang pinsan mo palang ito ay isang magandang tanga. Matagal na akong hindi nakakatugtog. Pasensya na kung mapagtawanan niyo ang galing ko. Gagawin ko lang itong pampagana ngayong araw. Mabuti pang ang kapatid kong si Rong ang tumugtog para sa inyong lahat. Hindi pwede. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya ng maayos. Kuya mo, Anong ginagawa mo rito? tungkol sa amin ni Master Shi ngayong araw, huwag mo sanang masamain ang nangyari. Bakit? May dahilan ba para masamain ko iyon? Inutusan kasi ako ni County Magistrate Rongan ngayon na asikasuhin ng maigi si Master Shi. Hindi naman ako makatanggi, kaya kami ay nagkausap sa beranda ng medyo matagal. Tapos aksidente pa akong nadulas, kaya inalalayan niya lang ako. Dahil utos iyon ng aking ina. Ibig sabihin ay ginawa mo lang ang iyong tungkulin, maganda ang pag-aasikaso mo. Alam mo namang may nararamdaman ako para sa iyo, kung hindi lang ako nakikitira rito, at kung kaya ko lang tumanggi, sa tingin mo ba ay makikipag-usap pa ako sa ibang lalaki? Alam mo ba na? Ikakasal na ako sa susunod na buwan. Alam ko po, mahal kita, kahit wala pang kasiguraduhan ng katayuan ko, payag ako. Umalis ka sa harap ko. Ang sining ng uod ng dugo? Nabubura mo ang nakasulat? Opo, Naiintindihan mo ang nilalaman nito? opo. Kung ganoon, ay tingnan mo na agad kung ano pa ang nakasulat diyan. Buti na lang bago ako pumasok sa mundong ito, nag-aral ako tungkol sa sinaunang sulat. Tunay ngang kaalaman ang magpapabago sa kapalaran, hindi ako nagkamali. Ang sabi rito, kapag nakalikom ka ng dugo mula sa 7 babaeng isinilang sa oras ng kadiliman at ginawang gamot, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at muling mabubuhay ang nawala na. Posible bang ang pagkawala ng mga babaeng iyon ay may kinalaman sa ritual na ito? Gaya nga ng hinala ko. Kaya pala binalik ako ni Pei Muyan dahil sa sinabi ko noong petsa ng kapanganakan ko, nagkataon na pasok ito sa kailangan niya. Gusto niya akong gamiting pain para makahuli ng mas malaking kriminal. Dahil nababasa naman ni Binibining Lin ang mga nakasulat diyan, maaari mo bang kopyahin ang nilalaman para sa akin? Kainis naman, wala ka bang kamay? Gusto mo nang saktan ang sarili ko? Pagtatrabahuhin mo pa ako? Sa pinapagawa po ninyo kuya mo, sisiguraduhin ko pong matatapos iyan. Sandali. Ano ang nangyari sa paa mo? Nadapa ako kanina, kahit naalalayan ako ni Master Shi, at hindi naman malubha, ay napilay pa rin ako. Magpahinga ka na muna sa pagbalik mo. Huwag ka nang pakalat-kalat. At tandaan mong kopyahin iyon agad. Opo kuya mo, maraming salamat po. Aba, talaga namang hindi ko inakala ito. Ang napakasungit nating si Ginoong Pei ay nagkakaroon na ng buhay pag-ibig. Mahal na prinsipe, kailan pa po kayo rito? Ngayon lang, tamang-tama para makita ang eksenang iyon. Sinasabi ko sa iyo, Lord Pei, parang napakatigas naman yata ng puso mo. Ganyan na ang pagpapalakas sa iyo ng pamilya ni Binibini, pero wala ka pa ring pakiramdam sa kanila. Mahal na prinsipe, wala kaming kinalaman ni Linwan. Uy, wag mo nang ituloy. Ang pagpapaliwanag ay pagtatakip lang, pareho tayong lalaki, naiintindihan ko. Sige na, seryosong usapan muna. Nandito ako ngayon para magtanong tungkol sa kaso ni Jojo. Ang balita ko, Lord Pei, ay nakahanap ka raw ng bagong ebidensya? Opo, pinapunta ko na si Linwan para ayusin ang mga dokumento. Kung totoo ang sinabi niyo kanina, siguradong may kakaiba sa kasong ito. Ang ganyang uri ng masamang mahika ay hindi natin hahayaang magtagumpay. Bukod sa papel na iyon, may natuklasan pang isa pang kahina-hinalang bagay, si Dr. Zhang. Sinuri niya ang katawan ni Zhou Zhuang at sinabing si Zhou Zhuang ay hindi pala dahil sa saksak ko nawala. Bago pa mangyari iyon, ay nalaso na siya at malapit nang mawala. Ibig sabihin nito ay may gustong tumapos sa kanya agad para hindi makapagsalita. Totoo po yan. Base sa huling sinabi ni Zhou Zhuang bago siya mawala, maaring may kinalaman si Kaifeng Prefecture sa kasong ito. Hindi ko alam kung maaari po kayong makagawa ng paraan para sa opisyal at legal na paraan ay masimulan ni Dali Temple ang investigasyon kay Kaifeng Prefecture? Ang tungkol sa bagay na iyan, sa tingin ko ay medyo mahirap gawin. Lord Pei,
Sa ngayon ay wala tayong sapat na ebidensya at wala ring mga saksi. Kahit ako ay kailangang sumunod sa tamang proseso. Subalit, kung may mahanap pang iba si Dali Temple, maaari nating subukan. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sino siya para pagmadaliin ako ng ganito? Anong masama kung magpaganda muna ako? Binibini, hindi mo na ba itutuloy ang pagsusulat? Hindi na, ayoko na. Isang pambihirang pagkakataon ito. Dapat kong kontrolin ng maigi si Pei Mu yan. 2 araw na ang nakalipas. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay ni Lin Wan ang mga naisalin? Huwag mong sabihing may kung ano na naman siyang pinaplano. Ginoo, Anong nangyari? masyadong nakatutok po ang binibini sa pagsasalin, kaya hindi ko po siya magawang maabala. Pero masyado pong mahirap ang mga nakasulat sa balat ng baka, kaya kailangang magbasa po ng binibini ng maraming dokumento. Binubusisi niya po itong mabuti, nagkakasakit na po siya dahil sa pagpupuyat. Salin lang iyon ng dokumento, hindi ba? At marunong naman siyang bumasa niyon. Ang sabi po ng binibini, dahil pinagkakatiwalaan siya ng Ginoo, hindi siya maaaring magpabaya. Kailangang bawat salita ay tama at walang pagkakamali. Sabi rin po niya, nagmamadali ang Ginoo, kaya kahit hindi na siya kumain o matulog, kailangan niya itong matapos. Kuitaw, napakadaldal mong katulong ka. Kuya Mu, nandito ka pala. Huwag kang mag-alala, siguradong matatapos ito ngayong araw. O gusto mo na bang makuha ito ngayon na? Hindi ako nagmamadali. Ibigay mo na lang sa akin kapag tapos ka na. Magpahinga ka rin. Sige. Binibini, ang galing po ng naisip nyo. Siyempre. Kanina pa po tapos ang inyong isinalin, kailan nyo po balak ibigay sa Ginoo? Bukas ng umaga na siguro, para isipin niya na talagang nahirapan ako sa ginawa ko. Sa sipag niyang iyan na nakakalimutan na pati pagkain at pahinga. Ito na kaya talaga ang totoong nangyari sa kasong ito na wala siyang ibang layunin? Hayaan na. Ang mahalaga sa ngayon, kailangang maulat muna ito sa mahal na prinsipe. Binibini, kasasabi ko lang kay Ginoo na may sakit kayo. Bumalik na po kayo sa loob. Anong ikakatakot ko? Ngayong wala na siya rito, naiinip na ako ng sobra. Pinaghirapan ko ang pagpinta ng disenyong ito para sa kaarawan. Tapos ay binuhusan mo lang ng tinta para masira at sasabihin mong hindi mo sinasadya. Para sa akin, halatang halata na pinlano mo ito ng matagal. Lynn, hindi ko talaga iyon sinasadya. Kung hindi talaga ayos, ibibigay ko na lang sa iyo ang gawa ko. Sino ang may gusto sa pangit mong gawa? Sadyang ayaw mo lang na sa pagdiriwang ng lola ay mas maging bida pa ako kaysa sa iyo. Wala akong balak na ganoon. Ano kasi? Napanood ko na ang bahaging ito. Ang kontrabidang si Pei Shuyue, dahil sa selos sa galing ni Pei Murong sa pagpinta, ay sinadyang sirain ang kaniyang gawa. Magpapanggap siyang inosente, sasaktan siya ni Pei Murong, ngunit ang malalagot ay si Pei Yuan at makukulong sa loob ng kwarto hanggang sa hindi na siya makapunta sa piging. Bumalik ka muna doon. Mamaya ay magiging bida ako at magliligtas sa kanya. Kapag hindi ka pa umamin, sasampalin na talaga kita. Binibining Lynn, bakit mo ako pinipigilan? Ikalawang binibini. Magpakahinihon ka. Kapag dumating ang itay mo mamaya at nakita kang inaapi ang iyong ate, ano kaya ang gagawin niya sa iyo? Itay! Tay! Nabalitaan ko na ang lahat. Hindi ba't isa lamang itong painting? Nagkataon lang na hindi naging maingat si Shuyue, kaya bakit kailangan mo siyang gipitin ng ganyan? Hindi naman kayo naroon, Tay. Nakikinig lang kayo sa sabi-sabi ng iba. Bakit ayaw ninyong pakinggan ang panig ko? Si Shuyue ay palaging mabait at masunurin. Paano niya masisira ang painting mo? Hindi gaya mo na kung ano-ano ang ginagawang gulo at palaging gustong makipag-away. Masyado kayong pabor kay ate. Hindi ba kayo natatakot na ang ginagawa ninyong pagpabor sa kirida kaysa sa asawa niyo ay malaman ng lahat ng tao? Ano ang pinagsasabi mo? Shuyue, patawad at pinagtiisan mo ito. Ayos lang po ako. Pero kayo po, huwag po ninyong hayaang masira ang inyong kalusugan dahil sa galit. Huwag mo nang pansinin ang kapatid mo. Ang tatay mo, siguradong parurusahan siya. May kailangan lang akong asikasuhin, mauuna na ako.
Wala naman akong ginawang masama kay Binibining Lin, di ba? Bakit si Binibining Lin sa araw na ito ay nakikialam sa buhay ng iba? Pinigilan ko na si Pei Murong para hindi kanya saktan. Tapos ngayon, ako pa ang naging masama. Dahil matulungin si Binibining Lin, labis akong nagpapasalamat sa iyo. Pero, mas mabuti pang si Binibining Lin ay pakialaman na lang ang sarili niyang buhay. Balita ko, sa susunod na buwan, ay ikakasal na si Kuya kay Miss Su. Nako, heto at nanggugulo pa siya. Alam ko na iyan syempre, madalas akong pumunta sa kwarto ni Miss Su. Maayos ang samahan naming dalawa. Masyadong sip-sip si Binibining Lin kay Miss Su. Huwag mo sabihin gusto mong maging kabit sa mansion. Kung iyan ang sabi ni ate, marahil ay dahil ang nanay mo ay isa ring kabit, kaya iniisip mo na pareho kayo ng ibang tao. Napakatalim talaga ng dila ni Binibining Lin. Ang tawag na iyan na ate ay hindi ko tatanggapin. Miss Pei, hindi mo kailangang malungkot. Ang mga taong tulad ni Pei Shuyue ay parurusahan din ng langit, kaya huwag mong hayaang mainis ang sarili mo. Salamat nga pala kanina. Dahil kung hindi mo ako pinigilan, at nakita ni Papa na pinarusahan ko si Pei Shuyue, baka pinagbawalan na niya akong lumabas ng bahay. Para sa babaeng si Pei Shuyue, hindi mo dapat siya dinadaan sa dahas. Ikalawang binibini, sana ay matuto ka na sa karanasan mong ito. Opo. Nga pala Linwan, totoo ba na gusto mo ang aking big brother? Mukhang sa loob ng mansyong ito ay walang sekretong hindi nabubunyag. Kung may tulong ni Pei Murong na sarili niyang kapatid, mukhang magtatagumpay ang plano ko para sa dote. Oo, gusto ko siya. Sobra-sobra ko siyang gusto. Linwan, dahil tinulungan mo ako, talagang sasabihan ko si big brother ng magagandang bagay tungkol sa iyo. Sige po. Hindi ko alam kung maayos na ba ang pakiramdam niya. Masyado ng gabi ngayon, sa ibang araw na lang siguro. Big brother. Nandito ka ba para puntahan si Sister One? Ako, dumadaan lang. Hindi ako naniniwala. Ang linaw na nandito tayo sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Sister One. Huwag kang magbiro ng ganyan. Alam natin kung sino ang hindi nagsasabi ng totoo. Ngayon ko lang nakitang si Big Brother ay magkaroon ng matinding malasakit sa isang babae. Ay naku, kung dinala mo na siya rito, dapat ay bigyan mo siya ng maayos na katayuan, di ba? Kahit na mayroon ka ng nakatakdang ikasal sa iyo, hindi naman iyon makakahadlang kay Sister One na pumasok bilang pangalawang asawa. Sinong nagsabing gagawin ko siyang asawa? Heto naman, napakaganda ni Linwan. At mabuting tao pa. Saan siya nagkulang para sa'yo? Napakarami niyang ginawa para sa'yo. Hindi ka man lang ba naantig? Talagang hindi mo maiintindihan. Kuya Mu, sobra kitang gusto. Bakit hindi mo man lang ako magustuhan? Ano na ang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkaroon ng ganong panaginip? Napakasarap talaga ng pagkain sa Pei Mansion. Mas masarap pa kaysa sa mga in-order na pagkain. Kuya Mu, kalagitnaan na ng gabi. Bakit ka nandito? Hindi ka ba makatulog ng maayos? Maayos ang tulog ko. Kung ganoon, bakit ka gumagala rito sa kalagitnaan ng gabi? Ito ang mansyon ng Pamilya Pei? Kung saan man ako pumunta, kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo? Mabuti kung ganoon, Kuya Mu. Ngunit ako ay hindi gaanong nakatulog. Bakit? Dahil sa iniisip kita, palagi kang nasa panaginip ko. Paiba-iba ang pwesto ko sa kama at hirap talaga akong makatulog. Linwan, lagi mo na lang sinasabi ang mga bagay na yan. Totoo ba ang mga ito? Linwan, palagi mo na lang iyan sinasabi palagi. Pero ang totoo, Magandang gabi. Naku, mukhang maling oras ang dating ko. Anong kailangan mo? Hindi ba sabi mo hindi ka makatulog ng maayos? Para magamot ang insomnia mo? Hinanda ko pa ang gamot mo, kahit hating gabi na. Pero ang isang tao dito, lumabas pa ng hating gabi para maglambing. Hindi man lang nagsabi sa akin, dahil dyan, hinanap kita sa buong mansyon. Nakakatawa, ito ba yung tinatawag na nakakahiyang eksena? Oras na para pumasok ako. Kuya Mu, may gumagambala ba sa iyo?
Ang una na ginagamit ko ay nakakatulong para makatulog kung hindi mamasamain ni kuya mo. Hindi. Wag na po. Hay. Naku, ating gabi na. Hindi pa natutulog si Binibining Lin. Ganoon din siya. Pumunta pa kayo sa lugar na ito. Para lang magpalaliman ng loob. Nagbibiro lang si Dr. Zhang. Mukhang hindi naman ako gusto ni kuya mo. Hay. Kung wala siyang pakialam sa iyo, hindi sana ganyan ang reaksyon niya. Palalayasin ka na lang niya sana agad. Pero heto, siya ang unang umalis. Ayaw niya lang marahil na makasama ako. Binibining Lin, maniwala ka sa akin. Siguradong walang problema sa iyo. Hay naku, Dahil may pag-asa pa, kailangang samantalahin ko na ang pagkakataon. Ayan, malamig ang trato mo sa akin itong mga nakaraan. Dahil ba iyon sa babaeng iyon mula sa club? Mukhang nagkamali ako sa pagkilala sa'yo. Hindi ko akalain, nakatulad ka rin ng ibang mga lalaki, na madaling mahumaling sa isang ordinaryong babae. Ordinaryong babae. Ako ba ang tinutukoy mo? Kung sino ang gusto ko at kung sino ang hindi, ay walang kinalaman sa'yo, Princess Pingyang. Naiintindihan mo ba? Siya pala si Princess Pingyang. Siya ang Mula noong babaeng araw general naliligtas sa mo ako. nobela na para kay Pei Muyan. Ayan, ay Simula nagkaroon noon. ng tapat na pagtingin ngunit hindi masuklian. Noong nandoon pa tayo sa lambak ng Duanyay, lagi tayong magkasama gabit araw at magkasamang hinarap ang panganib. Kinalimutan mo na ba ang lahat ng ating nakaraan? Ngayong hinubad ko na ang aking uniforme, nagbalik dito sa kabisera, di mo ba talaga alam ang dahilan? Hindi. Iyon ay dahil mahal kita. Umamin na siya, umamin na siya. Bakit ba ako nasasabik? Nadagdagan na naman ang kaagaw ko sa pag-ibig. Alam mo ba kung bakit ko dinala ang babaeng iyon sa aking tahanan? At kung ano ang gagawin ko? Siguradong tinukso ka lang ng babaeng iyon. Ang tinatawag mong ordinaryong babae ay ang siyang tinitibok ng puso ko. Ano? Ano ang mga sinasabi niya? Huwag ka nang magtago. Lumabas ka na diyan. Pay mo yan. Gagamit ka ba talaga ng isang hamak na babae para lang hiyain ako? Sinabi ko na kay Princess Pingyang noon pa man na walang puwang ang puso ko para sa'yo. Pay mo yan. Humanda ka sa akin. Anong klaseng tao ba iyon? Ginamit niya ako para umiwas sa ibang babae, pagkatapos ay tinapon na lang ako pagkatapos gamitin. Bakit ka nandito? Kumuha lang po ako ng ilang pagkain para ipatikim kay kuya mo. Huwag mong seryosohin ang mga sinabi ko kanina. Huwag po kayong mag-alala kuya mo, alam ko naman ang lugar ko, kaya hindi ko iyon seryosohin. Kung hindi mo pala sineryoso, bakit ka umiiyak? Sino bang umiiyak, boss? Ikaw kaya malagyan ng buhangin ng mata, hindi ba mahapdi? Si Princess Pingyang ay matapang at matalino. Siya ay isang kahanga-hangang babae. Kahit hindi ko siya mapapantayan, gusto ko pa ring manatili sa tabi ni kuya mo para alagaan po kayo. Mahilig talaga ang mga babae sa selosan at konting bagay lang ay iiyak na. Ang hirap nyo talagang intindihin. Tigil na sa pag-iyak. Para kasing pinagmumukha mong pinahihirapan kita. Hindi ba talaga namang pinahihirapan mo ako? Magtago ka lang dito, babalik ako agad. Diyos ko naman, bakit may iba pang gustong tapusin ako? Hindi kaya bitag na naman ito ni Pei Muyan. Boss, pag-usapan natin ito ng maayos. Sino ka ba? Noong nakaraan ay nakatakas ka nang dahil sa suwerte, pero sa pagkakataong ito, hindi ka na makakaligtas sa akin. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit mo ba ako paulit-ulit na ginugulo? Wala kang ang ginagawang masama sa akin, pero ang dugo sa puso mo ang tanging makakasagip sa isang buhay. Gusto mong gamitin ang ipinagbabawal na gamot na nakasulat sa papel na iyan para magligtas? Huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos mong mawala, ang anak ko ang siyang magpapatuloy ng buhay mo sa mundong ito. Sugod. Ginoo, parang awa mo na. Marami pa akong pangarap. Huwag mo akong hawakan. Chiu Xiao, sumuko ka na ng maayos. Pay mo yan. Mukhang totoo nga ang mga usap-usapan tungkol kay Dali Temple. 6 na babae sa distrito ng Qingyang ang naging biktima. Ikaw ba ang nag-utos kay Zhou Zhuang? Tama ka. Ngayon ay 7 tao na lang ang kulang. At kapag nakuha ko na ang dugo sa puso niya, muling mabubuhay ang aking anak. Ang mga ganitong klase ng itim na ritual ay labag sa kalooban ng langit. Ipusas at dakpin sina Kaifeng Prefecture at Chiu Xiao.
Hindi mo man lang alam na laro ang kutsilyo lang ang hawak mo. Kung ganoon ay mas mabuting pakinabangan ko na lang ito ng libre. Kuya mo, mag-ingat ka. Bakit totoo na ang isang ito? Lin 1. Anong nangyayari? Kailangang masigurado mong maliligtas mo siya. Hay, saan ka pupunta? Magtatanong lang sa kriminal. Mabuti na lang, hindi tinamaan ang mga vital organ, hindi naman ito magiging sanhi ng kanyang pagkawala. Tila, malaki ang halaga mo sa puso niya. Hindi kaya nagbantay siya buong magdamag? Gising ka na? Kuya mo, ayos na ako. Huwag mo na akong alalahanin. Bakit mo sinalo ang saksak para sa akin? Noong nakita kong nasa panganib ka, hindi na ako nakapag-isip pa ng malalim, kaya agad akong sumugod. Siguro dahil mahal na mahal talaga kita. Sa susunod, hindi ko na uulitin ang ganoong kamangmangan. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Totoo po. Alam mo ba na ang pagiging mapusok at pagiging walang awa ang tunay kong pagkatao? Hindi ka ba natatakot? Ang pinaparusahan lang ni Kuya Mu ay ang mga taong talagang masasama. Iba ka nga talaga sa kanila? Nahuli ko na si Qiu Xiao at tinitiyak kong mabibigyan ka pati na ang mga pumanaw na kababaihan ng katarungan. Magpahinga ka ng mabuti. Anong pinipakinggan mo dyan? Ang isang matigas na punong tulad mo, ay sa wakas ay natuto na ring magmahal. Tingnan mo nga naman, hindi mo man lang ako kinontra ngayon. Xiaobay, pumunta ka sa timog ng lungsod at mag-usisa ka. Hanapan mo ako ng isang bahay upang mailipat na doon si Lin Wan. Ipapalipat mo siya ng tirahan? Sabi ni Qiu Xiao, ginawa niya iyon para muling makasama ang kanyang anak, pero nahanap ko na ang labi ng anak niya. Matagal na itong wala, kahit pag gumamit ng pangkukulam, wala na talagang magagawa. Ngunit kusang umamin ng kasalanan si Qiu Xiao, nangangahulugan itong may pinoprotektahan siya. Kung may nasa likod pa nga ni Qiu Xiao, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Ang makakapilit sa isang opisyal na umako sa krimen ay marahil isang makapangyarihang tao sa kabisera. Gusto kong ituloy ang investigasyon hanggang dulo, pero ayaw kong madamay pa si Lin Wan sa gulo. Naintindihan ko po, aasikasuhin ko na agad. Anong nangyari? Mukhang malalim ang iniisip mo. Binibini, parang narinig ko po kanina na nag-uusap ang mahal na prinsipe at si Dr. Jiang. Pagkatapos daw ng isang buwang pagpapagaling mo, ay palalayasin ka na nila? Ano? Hayop na pay mo yan na iyan. Kapoprotekta ko lang sa kanya. Pagkatapos gusto na niya akong paalisin agad. Huwag na po kayong magalit, Binibini. Baka naman po may malalim na dahilan si Sezi? Napakatigas ng puso ng taong iyon. Ano namang magiging dahilan niya? Walang hiyang lalaki siya. Napaka-unfaithful. Lin, sino bang minumura mo? Sino pa ba? Siyempre si Pei Mu yan. Iyong bastos at manhid na iyon. Anong tinatawa-tawa mo? Nagpakapagod ako para sa plano mo. Nagtrabaho ako ng husto. Tapos ikaw, tinatawanan mo lang ako. Lin, huwag ka nang magalit. Ngayon lang kasi ako nakakita ng tao na may lakas ng loob na murahin si Kuya Pei. Ang ibang tao, kapag nakikita siya, ay agad na umiiwas. Mukhang tama nga ang pinili ko. Isinantabi ko na ang kahihiyan ko. Nagpumilit ako ng husto. Sinabi ko na ang lahat ng magagandang salita. Nasaktan pa ako para sa kanya. Akala ko man lang magbabago ang tingin niya sa akin. Pero ano ang nangyari? Lang siyang nagtatapon ng kung anong malas. At basta na lang akong pinalayas. Lin, totoo bang nasasaktan ka? Huwag mong sabihin talagang nagkakagusto ka na kay Kuya Pei? Hinding-hindi iyan mangyayari. Ang gusto ko ay pera, okay? Hayaan na nga. Alang-alang sa pera, hindi ko na siya papatulan. Iyan lang palang Chengnan. Kung si Juan Juan ay nakayang magkonsorte siya sa palasyo, kaya ko rin mag-1-1 pabalik ng mansyon. Juan Juan?
Sino si Juan Juan? Dahil mukhang hindi mo siya kayang pakawalan, bakit hindi mo na lang siya pinatira dito? Bakit mo ako tinititigan? Noong mga nakaraang beses na umalis ako, ni minsan hindi mo ako hinatid, ngayon naman ay titig na titig ka sa malayo, hindi ba't malungkot ka na wala siya? Walang kuwenta. Hay nako, ikaw talaga, masyadong matigas ang paninindigan mo. Maganda rin ang looban na ito. Balita ko po ay ang prinsipe mismo ang nag-utos kay Dr. Jiang na pumili nito. Sa tingin ko po, importante pa rin po kayo sa kaniya. Dapat lang. Binibining Lin? Kayo nga talaga. Master She, bakit ka nandito? Dito talaga ako sa Nanching nakatira. May mahalaga lang na kailangang asikasuhin sa pamilya, kaya nagmadali akong bumalik. Pero ikaw, Binibining Lin, bakit ka naman napadpad sa maliit na lugar na ito sa Nanching? Nagkaroon ako ng mga sugat. Maganda ang simoy ng hangin dito sa Nancheng, kaya lumipat ako rito para magpahinga. Nasugatan ka? Binibining Lin? Saan? Nasaan ang sugat mo? Malala ba yan? Huwag ka nang mag-alala, Master Shi. Gasgas lang naman ito. Kung malala talaga ang sugat ko, makakausap mo pa ba ako ng ganito? Tama ka nga. Nag-aalala lang talaga ako ng husto. Nandito ka na rin lang, Master Shi. Pumasok ka muna at maupo. Sige. May bagong kaso, hindi na ito kaya ng munisipyo ng Nancheng, kaya iniakyat na rito sa Dali Temple. Anong kaso yan? Hinukay ang puntod ng pamilya Xie, pero ang mga alahas at kayamanan ay walang bawas, sa halip ay may nadagdag pa doon. Mukhang kawili-wili yan. Ano ang nadagdag? May nadagdag na isang kabaong, Nakilala na ba kung sino? isang berdugo mula sa Nancheng. At gusto nila na ang Dali Temple pa ang huli sa salarin. Hayaan mong sila ang gumawa ng paraan. Huwag lahat ay iulat nila sa Dali Temple. Sir, hindi po natin matatanggihan ang isang ito. Bakit? Nakalimutan niyo na po ba? Kamag-anak ng pamilya ng misis niyo ang mga pamilya Xie. Dahil si misis na mismo ang nagpakiusap, mahihirapan tayong humindi. Napakaganda. Kung ganoon, magagamit mo ito para sa pansariling dahilan, ang mabisita si Xiao Lulin, di ba? Kumain ka na lang dyan. Ako mismo ang gumawa ng milk tea na ito, Master Xie, tikman mo. Parang nakakahiya naman po. Master Xie, huwag ka nang mahiya. Bago lang ako dito sa Nancheng, wala pa akong kakilala dito. Salamat sa tulong ni Master Xie, kaya naman hindi ako masyadong nataranta. Ayos lang na ilibre kita ng milk tea. Salamat, Binibining Lin. Sige po, hindi na ako tatanggi. Ang sarap. Siya nga pala. Nabanggit ni Master Xie noon na may problema sa inyo. Naayos na ba iyon? Medyo mahirap po. Ang totoo, Binibining Lin, ngayong mga araw ang Dali Temple ay nagpadala na ng tao para mag-imbestiga. Nagpadala ng mga tao? Opo. Sa tingin ko ay darating na sila bukas o makalawa. Kung ganoon si Pei Mu yan. Sa rami ng mga opisyal sa Dali Temple, siguradong hindi siya pupunta rito ng personal. Kahit dumating siya, hindi rin niya ako bibisitahin. Binibining Lin, anong nangyari sa inyo? Wala ito. Ayaw ko lang mag-isip ng mga malulungkot na bagay. Inumin mo na ang milk tea. Sige po. Narito ka na rin lang. Talaga bang hindi mo siya pupuntahan? Isang babae lang siya. Pinadala mo pa siya sa lugar na wala siyang kakilala kahit sino. Napakalungkot sigurado noon. At saka, hindi pa magaling ang mga sugat niya. Hindi ka ba nag-aalala? Iyan ang tamang gawin. Pinsan, Kuya Mu, bakit ka napunta rito? Mukhang maling oras ang pagdating ko. Kuya Mu, maghintay ka muna. Kuya Mu, saglit lang. Bakit mo balak umalis agad ngayong kadarating mo lang sa mansion? Maraming araw na tayong hindi nagkikita. Aminado akong namimiss kita.
Wala kaming malalim na pinagsamahan ni Binibining Lin, kaya hindi na ito kailangan. Kuya Mu, galit ka ba sa amin ni Master Sie? Hindi ako ganoon kababaw. Pero sa tingin ko, galit ka talaga. Si Master Sie, marami siyang naitulong sa akin noon, at dahil sa malaking pasasalamat ko, inimbitahan ko siyang kumain dito sa mansyon. Pero iba ka sa kanya, Kuya Mu. Anong pinagkaiba? Ang utang na loob ko kay Master Sie, kayang bayaran ng isang tasa ng milk tea, pero ang utang na loob ko sa iyo, Kuya Mu, handa ko itong bayaran sa buong buhay ko. Tigilan mo ang matatamis na salita. Kung matamis man itong pakinggan, patutunayan ko ito sa iyo, Kuya Mu. Pupunta na ako sa opisina ng gobyerno. Hinding-hindi ako susuko. Galing pa sa malayo si Ginoong Pei, paniguradong pagod po kayo sa biyahe at baka hindi maganda ang serbisyo ko, pasensya na po talaga. Kumusta na ang investigasyon sa kaso? Mayroon na po kaming kaunting pag-unlad. Ang biktima ay mula sa palengke, isang tindero ng karne na si Lee Dazwang. Ayon sa pagsusuri ng eksperto, mayroong bakas sa leeg si Lee Dazwang, isang pulang marka at nangingitim at namamaga ang mukha niya. Siya ay sinakal hanggang sa mawalan ng buhay. Nahanap niyo na ba ang salarin? Sinadya ko po ang kaniyang pwesto kung saan siya nagtitinda ng karne. Ang sabi ng mga ibang tindero roon, mabait siyang tao at marami siyang kaibigan at mukhang wala siyang nakaaway. Subalit, huwag po kayong magmadali, sir. Dati ay may asawa itong si Lee Dazwang at mayroon silang isang anak na babae, pero hindi alam ang nangyari. Tumakas ang asawa niya kasama ang bata at hanggang ngayon ay hindi pa sila matagpuan. Wala na bang iba? Pasensya na po, limitado ang aking kakayahan. Wala pa akong ibang makitang impormasyon. Nasaan ang gramo ng Lee? Samahan mo ako roon. Sir Ginoong Pei, hindi naman sa ayaw ko kayong samahan. Ang totoo po, ang mga taga-gramo ng Lee ay hindi talaga nakikipagtulungan sa gobyerno. At dahil malalim na rin ang gabi, mabuti pa'y magpahinga muna kayo, sir. Bukas na lamang po kayo tumuloy. Ang tuluyan ng Chunhui ang pinakamagandang hotel sa Nancheng. Inihanda ko na po ang pinakamagandang kwarto para sa inyo. Magpahinga po kayong mabuti, Ginoong Pei. Tapos na ang trabaho mo rito. Maaari ka nang umalis. Aalis na po ako. Kuya Mu, Si Zhang Xiaobay ba ang nagsabi sa iyo na narito ako? Kuya Mu, wag mong sisihin si Dr. Zhang. Ginusto kong pumunta rito. Walang lugar para sa iyo rito. Umalis ka na. Kuya Mu, sa totoo lang nandito ako para humingi ng paumanhin sa iyo, Kuya Mu. Noong kaninang umaga, hindi ko dapat. Kung hindi mo, kayang patawarin ako, Kuya Mu. Hindi na ako kailanman muling pakita sa harapan mo. Kuya Mu, mayroon sana akong gustong ibigay sa iyo. Ito ang ginugol ko ng nakaraang mga araw na inukit ko sa bahay. Dapat sana ay gagawin kong kamukha ni Kuya Mu. Pero masyado akong lampa. Nasugatan ang kamay ko, pero hindi pa rin ito matapos-tapos. Pinakamurang ukit na kahoy lang ito mula sa palengke. Talagang hindi maganda ang kalidad. Masyadong mahal kapag buong pangalan ang ipapaukit. Pero kung ang salitang yan lang, baka sakaling sapat na ito. Sayang naman ang sugat ko mula sa pagbalat ng walnut. Maghintay ka rito. Gagamutin natin yan. Gumana nga ang plano ko sa kaniya. Ang dami namang lalagyan, hindi ko alam kung alin dito ang pamahid para sa kamay. Engot. Wala na akong nagawang tama at dapat lang na mainis si Kuya Mu sa akin. Pagkatapos nito, hindi ko naguguluhin ang paningin ni Kuya Mu. Hindi ako naiinis sa iyo. Kung gayon, Kuya Mu, kahit konti ba, may gusto ka sa akin? Sa tingin ko sa itsura mo, parang hindi mo naman kailangan ng mag-aalaga sa iyo. Hindi mo na babanggitin yung tungkol sa pagpapauwi sa akin? Ibig sabihin ba niyan ay hinahayaan mo na manatili ako rito? Medyo suplado pala itong si Pei mo yan.
Gabi na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga sa silid mo? At bakit ka lumabas? Nasa loob ng silid mo si Binibining Lin. Hayaan mo muna siyang manatili rito ngayong gabi. At bukas na bukas din ay ihatid mo siya pabalik sa mansyon. Wag naman. Baka sakaling si Binibining Lin ay manatili rito dahil may silbi siya. Anong magagawa niya? Nakalimutan mo na ba, sabi ni Prepe Pico ng Nancheng ayaw ng nayon ng pamilyang Lee sa gobyerno, pero kung si Binibining Lin ang haharap, baka sakaling mapagkatiwalaan nila tayo. Binibining Lin, maaasahan ka po namin sa pagkuha ng impormasyon mamaya. Huwag kang mag-alala, hindi ko bibiguin si kuya mo. Ale, maaari po bang magtanong kung ito po ba ang nayon ng pamilyang Lee? Oo. Sa totoo lang po, nandito ako para itanong kung nasaan ang asawa at anak ni Lee Dajwang. Bakit mo iyan itinatanong? May utang po ang pamilya ni Pamilyang Lee sa amin na hindi nababayaran at nagkataon pong pumanaw ang matanda sa pamilya namin. Wala talaga kaming perang panggastos sa libing. Kung hindi ko makukuha ang perang iyon, baka kailanganin kong pumasok sa mababang trabaho para lang maipalibing ang ama ko. Kaawa-awa naman. Pero ang buong pamilya ni Pamilyang Lee ay wala na rito sa nayon ng Pamilyang Lee. Bakit po? Ilang taon na ang nakakalipas nang si Lee Dazwang ay nalulong sa sugal, muntik na niyang ipagpalit ang anak niya para lang pambayad sa utang. Ang asawa naman niyang si Hunyo, kung saan-saan humihiram ng pera para mabayaran ang utang niya. Bang siya naman, anang ang ginawa kundi manakit at mamalo. Paano ko nalaman na ang asawa ni Lee Dazwang ay kinuha ang anak nila at tumakas? Narinig mo ba iyon mula sa mga tao sa palengke? Na tumakas ang mag-ina niya. Isang malaking kalokohan iyon. Masyadong mapagmataas si Lee Dazwang. Ayaw niyang malaman ng iba na marami siyang utang, kaya pinalalabas niyang masamang babae ang asawa niya at hindi ito umuuwi. Binalak niya talagang ibenta ang anak niya. Pero pinalalabas niyang kasalanan pa ng mag-ina. Ganoon pala ang nangyari. Kaya nang mabalita ang wala na si Lee Dazwang, marami sa nayon ang talagang nagalak. Sa totoo lang, alam na rin namin na ang nangyari sa kanya ay posibleng may kinalaman kay Hunyo. Pero ang mag-inang Hunyo ay talaga namang kaawa-awa ang buhay, kaya hindi na namin ginustong iulat pa ito sa mga autoridad. Ganoon ba? Sino mag-aakala na itong si Binibining Lin natin ay may ibubuga rin pala? Tingnan mo, mukhang gumagawa pa rin ng paraan si Hunyo para makapagbayad sa mga inutangan. Marahil, kailangan lang nating maghintay sa pagdating nila. Anong sa tingin mo? Dahil sinabi ni Binibining Lin na maghintay, edi maghintay tayo. Ikaw pala ang asawa ni Lee Dajwang. Tungkol sa pagkawala ni Lee Dajwang, anong masasabi mo? Wala na siya, kaya wala na. Ano namang kinalaman ko doon? Tinapos mo ba ang buhay niya? Sir, kung nagdududa po kayo na ako ang may gawa, pakiusap ay magpakita kayo ng ebidensya. May nahanap kami sa kuko ni Lee Dajwang na mga bakas ng mantsa. Malamang ay noong pilit siyang sinasaktan, sa gitna ng kanyang pagpupumiglas ay nakalmot niya ang salarin. Ako po ang tumapos sa kanya. Bakit mo ginawa iyon? Ginawa ko po iyon dahil nararapat lang siyang maparusahan. Sir, hindi ba't may asawa rin po kayo? Hahayaan niyo ba ang asawa niyo na ibenta ang kanyang puri? Ibebenta niyo ba ang inyong anak para maging katulong lamang? Hindi pa rin iyan sapat na dahilan para saktan ng kapwa. Siguro nga po. Pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Kahit na magbayad pa ako, sulit na rin ito. Dahil umamin ka na sa iyong sala, Kai-kun. Nandito po ako, sir. Dalhin siya sa himpilan at isailalim sa masusing investigasyon. Masusunod po. Bakit? Tingin mo ba ay hindi pa dapat isara ang kaso? Malakas at malaki ang pangangatawan ni Lee Dajwang. Sa tingin ko ay hindi kayang mag-isa ni Hunyo na saktan siya ng ganoon. At isa pa, walang mga bakas ng kalmot sa braso ni Hunyo. Nagdududa ka bang may kasama siya? Ang anak na babae ni Hunyo. Kailangan na rin natin siyang hanapin. Hindi ba't nagkaroon na ng linaw ang kaso? Bakit ganyan pa rin ang hitsura mo? Hayaan mong hulaan ko, hindi ito tungkol sa kaso, kundi dahil kay Linwan. Tingnan mo, bakit parang naiinis ka agad? Sa tingin ko, may gusto ka rin sa kanya, pero ayaw mo lang aminin. Halika. Nako,
Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon? Na ang taong tulad ko ay hindi karapat-dapat na mahalin ng iba. At hindi rin dapat magmahal ng kahit sino. Bagamat mapanganib ang tungkulin sa Dali Temple, isa naman itong marangal at mataas na posisyon. Ang karaniwang tao, kapag narating ang posisyon mo ngayon, ay tiyak na matutuwa ng labis. Samantalang ikaw, ay parang palaging problemado at pagod na pagod. Pero nararamdaman ko na ang kasong iyon ay maraming taong madadamay. Ang ibig mong sabihin ay ang kaso ni Kaifeng Prefecture? Ilang araw ko na itong pinag-iisipan kung anong klaseng tao ang makakapagpilit sa isang opisyal na tulad ni Chiu Xiao na aminin ang kasalanang hindi niya ginawa. Paulit-ulit ko itong pinag-isipan at iisa lang ang posibilidad, iyon ay ang pamilya ng hari. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Sinasabi ko lang naman ito sa iyo, di ba? Sa tingin ko, nakainom ka lang ng labis. Bumalik ka na muna at magpahinga. Binibining Lin? Lahat ba ng mga sinabi namin kanina ay narinig at nakita mo? Huwag po kayong mag-alala, Dr. Zhang. Hindi ko ito ipagsasabi sa iba. Hindi ang tungkol sa kaso ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay tungkol sa nararamdaman. Pero huwag ka ring masyadong malungkot. Medyo matigas lang ang ulo ni Pei Erlang, pero nag-aalala lang siya na baka masakta ng mga taong malapit sa kanya. Anong dapat kong gawin? Samantalahin mo ang pagkakataon at kunin mo ang loob niya. Sa kabila ng napakagandang mukha, ngunit meron naman itong isang pusong bato. Sayang na sayang talaga. Napakatahimik mo, siguro ay nakatulog ka na. Lagi mo na lang ipinapakita ang iyong galit sa akin. Alam mo bang mahirap kang pasayahin? Bakit napapanaginipan na naman kita? Kuya mo, lasing ka na. Bitawan mo muna ako, okay? Pinaalis na kita, pero bakit narito ka pa rin? Gusto ko lang. Silipin si kuya mo. At tingnan kung maayos ang tulog mo. Maayos naman ang tulog ko. Pero nang dumating ka ay naging magulo. Bakit? Sabi mo ay mahal mo ako? Totoo ba? Oo. Kung sakaling hindi ako ang tulad ng nakikita mo, mamahalin mo pa rin ba ako? Ang kuya mo ay si kuya mo. Ano pa man ang maging itsura mo, gusto pa rin kita. Hindi nga. Seryoso ba talaga siya? Hindi pwede ito, hindi pa ako handa. Ikaw. Madaya ka talaga. Bakit pagkatapos matulog ay lalo lang itong namaga? Siguradong nangyari ito kagabi dahil sa taong si Pei Muyan na iyon, masyado kasing madiin ang halik niya. Magandang umaga, Binibining Lin. Bakit mo tinatakpan ang bibig mo? Wala lang ito. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Gusto mo bang tignan ko iyan? Wag na, hindi na kailangan. Ang mga taong ito, bakit parang ang gagaling kumilos? Ay kabayo, kailan ka pa lumabas ng kwarto? Tatanungin kita, mayroon bang pumasok sa loob ng kwarto ko kagabi? Wala po. Sino namang maglalakas loob na pumasok sa kwarto nyo? Kung ganoon, bakit sa likod ng ulo ko ay may namuong bukol dito? Siguradong nauntog nyo lang po iyan. May nalalaman ka ba na hindi ko alam? Iyon kasi. Sir, dumating po ang anak na babae ni Hunyu. Shaolian, nagmamakaawa po ako sa inyo. Parang awa nyo na sa nanay ko. Huwag nyo po siyang hayaang parusahan ng dahil doon. Ginawa niya lang iyon para iligtas ako. Iligtas ka? Ang tatay ko ay isang sugarol at kapag hindi nasusunod ang gusto niya, ay nananakit siya at minamahal kaming mag-ina. Ang nanay ko, para lang pambayad sa kanyang utang, ay nalubog na rin sa maraming utang. Pero wala pa rin siyang pakialam at hindi nagbabago. Balak pa nga niya akong ibenta sa masamang lugar para lang magkapera. Noong araw na iyon,
Nagbanta ako na isusumbong siya sa mga autoridad, pero naglabas siya ng isang kutsilyo para saktan ako. Kaya ba, para iligtas ka ng nanay mo, ay tinapos na niya ang buhay ng tatay mo? Hindi. Walang kinalaman ang nanay ko rito. Ako ang tumapos sa kanya. Sir, tingnan niyo po para maniwala kayo. Ito ang mga kalmot na nakuha ko. Nang mangyari ang insidente, sapat na iyan na patunay na ako ang gumawa noon. Sir, ako lang po ang may gawa nito. Gusto lang akong protektahan ng nanay ko, kaya siya nagsisinungaling. Nagmamakaawa po ako, parang awa niyo na sa nanay ko. Dalhin sila. Sir, parang awa niyo na sa nanay ko. Teka lang, Anong ginagawa mo rito? maari mo bang gaanan ang parusa sa kanila? Pero may kinitil silang buhay. Alam ko, pero napilitan lang din naman sila, hindi ba? Pinoprotektahan lang nila ang sarili nila. Hindi naman nila ginustong gawin iyon. Walang emosyon ng batas. Kailangang harapin ang kahihinatnan ng mga aksyon nila. Lin Juan, lumalampas ka na sa limitasyon mo. Sir, Maawa po kayo, parang awa nyo na. Sir, lahat po ng ito ay kasalanan ko. Kung naisama ko lang si Xiaolian na tumakas ng mas maaga, hindi sana tayo hahantong sa sitwasyong ito. Hindi po sir. Hindi po ganoon ang nangyari. Walang kinalaman ang nanay ko rito. Ako ang tumapos sa kanya. Tama na! Ang mga kalmot sa kamay ni Li Xiaolian at ang dugo sa mga kuko ni Li Dazhuang ay magkatugma. Siya ay isang bata pa, saan naman siya kukuha ng lakas para talunin ang isang lalaki? Dahil dito, siguradong tinulungan mo siya, Hunyo, at pareho kayong may sala. Ayon sa batas, kailangang mapatawan ng parusa. Sir, nagmamakaawa po ako. Ako na lang po ang parusahan nyo. Bata pa si Xiaolian, hindi dapat masira ang buhay niya dahil dito. Sir, Alam mo ang kahihinatnan ng iyong ginawa, bakit mo pa rin itinuloy? kung hindi ko ginawa iyon, kami sana ang mawawala ngayon. Hindi ko ito pinagsisihan. Ang hiling ko lang ay bigyan nyo ng pagkakataon si Xiaolian. Sir, parang awa niyo na sa nanay ko. Nasaan si Pei Erlang? Pei Erlang? Wala kang pusong lalaki. Ayoko na talagang makita ka pa. Ayoko na sa'yo. Sabi ko nang ayokong makita ka. Pasensya na, mali ang tinamaan ko. Ang hatol ni Hunyo at Xiaolian ay lumabas na. Walang habang buhay na parusa, bagkus ay pinagaan pa ang kaparusahan. Si Pei Erlang ay hindi taong walang awa. Nakikita rin niya ang mga paghihirap. Ngunit dahil sa kanyang posisyon sa pamahalaan, anumang magiging desisyon ay kailangang pag-isipang mabuti. Mali pala ang iniisip ko sa kanya. Nasaan po siya? Gusto niya sanang makipag-usap para magpaliwanag, pero dahil sa tindi ng iyong galit, nagpasya siyang umuna na. Magpahinga ka na ng mabuti, bukas na bukas din ay aalis na tayo. Binibining Lin, tapos na ang kaso ni Nancheng at hindi magtatagal ay babalik na kami ni Pei Erlang sa Kapitolyo. Ito ang bahay at lupang pinabili sa akin ni Pei Erlang para sa iyo, kaya maaari ka nang maging kampante na tumira dito. Ayaw niya pa rin ba akong pabalikin? Iyan ay hindi ako ang nagdedesisyon. Dr. Zhang, maaari mo ba akong tulungan? Anong tulong iyon? Tulungan mo akong makita si kuya mo. Pero, Gusto ko lang siyang makita kahit isang beses. sige, Diyosa ng ulan, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magdasal sa gabing maulan na ito. Umaasang lahat ng hiling ko ay magkatotoo. May 3 akong hiling. Una, na sana ay laging ligtas at maayos si kuya mo, at puno ng kagalakan at walang problema. Ikalawa, sana ay maging maayos ang karera ni kuya mo, at maging matagumpay ang kanyang hinaharap. Ikatlo,
Sana ang lahat ng nagmamahalan sa mundo ay magsama-sama sa huli at mamuhay ng masaya at may pagkakaisa. Hindi pa magaling ang sugat mo? Bakit nagpapaulan ka pa rito? Kuya mo, hindi naman sa gusto kong magpaulan. Narinig ko lang kasi na mas tapat ang pagdarasal sa ilalim ng ulan at mas madaling matupad ang kahilingan. Kailanman ay hindi ako naniwala sa tadhana at hindi rin ako naniniwala sa mga espiritu. Kung ganoon, sa ano naniniwala si kuya mo? Sa sarili ko. Kaya hindi mo na kailangang gawin ang mga walang kwentang bagay na ito. Bumalik ka na. Kuya mo, patawad po. Na-misinterpret ko po kayo kaninang umaga. Pero tingnan nyo, lahat ng ginagawa ko, hindi naman lahat ay walang silbi. Maaring hindi kayo naniniwala sa himala, pero ako, naniniwala. Naniniwala ako na, basta't tapat ang iyong puso, kukuha mo ang lahat ng hinihiling mo. Kuya mo, hindi ba pwedeng isama nyo ako pabalik ng Kyoto? Bitiwan mo ako. Ayaw ko. Bakit ba kailangang sumunod ka pa? Dahil gusto kita, kaya hindi ko kayang mawalay sa'yo at hindi ko rin kayang tiisin ang pangungulila. Nag-aalala rin ako na kapag wala ako sa tabi mo at nanganib ang buhay mo, wala nang poprotekta sa iyo. Handa mo talagang isakripisyo ang buhay mo? Para lang sa akin? Opo, handa ako. Bumalik ka muna at magpalit ng damit. Ibig bang sabihin ni kuya mo, isasama mo na ako sa Kyoto? Bibigyan lang kita ng maikling sandali para maghanda. Ngayong araw, kailangang samahan mo akong mag-ikot ng matagal. Kababalik lang natin, pero kinaladkad mo na agad ako para mag-shopping. Wan, iba ka talaga. Siguradong mapapaibig mo rin si Kuya Pei sa lalong madaling panahon. Sisiw lang iyon. Parang masayang maglaro doon. Pumunta tayo doon. Sister Juan, habol ka. Panginoon ko, kailan po ba talaga matatapos ang tadhana kong ito na palaging kinukuha ng masasamang tao? Alam mo ba kung bakit ka namin kinuha? May nagbayad sa amin para tapusin ka. Magkano ang binayad niya sa iyo? Dodoblehin ko iyon. Pakawalan mo lang ako. Maaari ba? Akala mo ba tungkol lang ito sa pera? Ang taong nagbayad sa amin ay isang makapangyarihang tao, hindi namin siya kayang banggain. Hoy, kapatid, sindihan na ang apoy. Sige po, boss. Kukuya, pag-usapan natin ito ng maayos. Patawarin niyo ako at pakawalan. Bilis, tumakbo ka. Maayos ka lang ba? May sugat ka ba kahit saan? May masakit ba sa iyo? Hindi ka nananatili ng maayos sa loob ng mansion. Bakit ka ba labas ng labas? Ano kasi? Ginagawa ko naman ito para sa mga kapatid ko, di ba? Baka sila na ang bumabalik. Hindi. Ito ay si Kai Kun. Sir, Binibining Lin, ayos lang ba kayo? Maayos lang, Kai Kun. Ihatid mo si Binibining Lin pa uwi mamaya. Opo. Hindi ka pa uuwi? May pupuntahan akong tao. Ito ba ang utak sa likod ng pagkuha sa akin? Oo. Gusto ko ring sumama.
Gusto ko ring malaman kung sino ba talaga ang kumuha sa akin. Huwag ka nang makulit, bitawan mo ako. Ayoko. Kailangan kong mailabas ang sama ng loob na ito para gumaan ang pakiramdam ko. Saka kapag mag-isa ka lang kuya mo, hindi ako mapapakali. Kai-kun, maghintay ka rito at babalik din ako agad. Masusunod po, sir. Sinasabi ko na nga ba ikaw iyan? Ayan. Ayan, nahulaan mo na ako ito. Kaya ka bumalik para hanapin ako? Hindi ako pumunta rito para makipagkita sa'yo, kundi para babalaan ka. Huwag mo na siyang gagalawin. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Kung hindi dahil kay Ayan at ang pag-iwas mo sa akin, bakit ko kailangan gawin ang huling parang ito? Tungkol sa nangyari kay Lambak ng Duanyay, talaga bang wala ka nang maalala? Noon, kung wala ka namang nararamdaman para sa akin, bakit mo itinaya ang buhay mo para iligtas ako? Ang taong nagbuhat sa iyo palabas ng lambak noon ay hindi ako, kundi si Zhang Xiaobai. Ayan, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa sinasabi mo? Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang uulitin ang mga kalokohang ginagawa mo. Pay mo yan? Akala mo ba ay laro lang ang pagmamahal ko sa'yo? Huwag mong sasaktan si kuya mo. Sino ka sa akala mo? Nag-uusap kami ni Ayan, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang sumabat? Gagalang prinsesa. Sa totoo lang, nirerespeto ko ang isang babaeng general na tulad mo. Pero kung ipagpapatuloy mo ang paghabol kay kuya mo, mukhang sumusobra ka na at wala ka ng kahihiyan. Walang hiya ka? Gusto mo bang tapusin ko ang buhay mo ngayon din? Para sa kanya, talagang pursigido kang makipag-away sa akin? Sinabi ko na sa iyo, huwag mo na siyang saktan uli. Kung gusto ko siyang saktan, iniisip mo ba nagagawa ka ng masama sa akin? Iniisip mo ba talaga na hindi kita kayang parusahan ng husto? Kuya mo, kuya mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya mo, nandito na ako. Pwede mo na akong bitawan. Kuya mo, salamat sa pagliligtas sa akin ngayong gabi. Nagagalos ang puso ko. Mula ngayon, huwag mo nang gagawin ang mga mapanganib na bagay. Naintindihan mo ba? Mapanganib na bagay. Ibig mo bang sabihin noong humarang ako sa harap mo? Si Zhao Changning ay isang mandirigma sa gitna ng giyera. Anong panlaban mo sa kanya? Baka mapahamak ka lang yan. Para sa akin, talagang tatapusin ni kuya mo, si Zhao Changning. Siya ay si Princess Pingyang. Kung totoong gagalawin ka niya, siguradong tatapusin ko siya. Kahit pa maging kaaway mo ang Prince Pingyang, wala ka pa ring pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga taong mahalaga sa buhay ko. Ganoon din ako, ikaw lang ang mahalaga sa akin, kuya mo. Linwan, huling beses ko na itong itatanong. Talaga bang may gusto ka sa akin? Ako. Kung nagbabago ang isip mo, itulyak mo na ako pabalik. Wan-Wan, hindi mo ako tinulak kanina? Kaya hindi mo na makukuha ang pagkakataong iyon kailanman. Anong ibig mong sabihin? Gusto ako ni kuya mo? Hindi ba't ito ang matagal mo nang inaasam? Ngunit may mga bagay na dapat kong linawin sa iyo ngayon pa lang. Wala akong ibang mas kinamumuhian kundi ang taong niloloko ako. Sa oras na magsimula tayong dalawa, hinding-hindi napapayagan na mayroon pang umatras sa atin. Bakit? Natatakot ka ba? O baka naman mayroon ka talagang itinatago sa akin? Wah,
Wala po. Ibig sabihin ba nito ay nagsisisi ka nang makasama ako? Paano mangyayari iyon? Gusto ko po si Kuya Mu. Masaya po ako sa nangyayari, kaya paano po ako magsisisi? Kung ganoon, mabuti. Gabi na. Magpahinga ka na. Sabi ni Pei Mu yan ay gusto niya ako. Gusto niya ako, totoong nagugustuhan na niya ako. Hindi ba ito naman ang target ni Binibini mula pa noong simula? Ngayon? Bakit parang nag-aalala ka pa? Iyan din ang iniisip ko noong una. Pero nag-iba na ang sitwasyon. Inakala ko kasi, hindi madaling makuha ang puso niya, ngunit hindi ko akalain na siya mismo ang mag-aalay ng puso niya dito sa harap ko. Kung kukunin ko ang dote at aalis, parang masyadong... Nag-aalala ba si Binibini na baka masaktan niya si Sir? Napamahal na rin ba si Sir sa puso ni Binibini? Ako. Kapag mahal mo ang isang tao, doon ka lang mag-aalala kung masasaktan ba siya o hindi. Binibini, gusto mo na rin si Sir, di ba? Gusto ko na siya. Kumapit ka sa akin. Tayo na. Magtago ka muna rito, babalik ako agad. Binantayan niya ba ako buong gabi? Maayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? May nararamdaman ka bang sakit? Naku, yari na. Paano pa ako makakaalis ng maayos? Binibining Lin. Matandang guro, bakit po kayo nandito sa Kyoto? Noong huling pagkakataon sa Nancheng, Bumili sa akin si Binibini ng isang ukit na kahoy. Pambigay daw sa mahal niya sa buhay. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay nagkatuluyan na ba ang mga nagmamahalan. hindi ko alam kung ito ay suwerte o isang kamalasan. Mukhang nagkaroon na naman kayo ng alitan. Ayos lang. Nitong mga nakaraang araw ay nakagawa ng magandang estatwa ang aking apprentice. Dahil tadhana ang nagtagpo sa atin, ako na ang magdedesisyon. Ibibigay ko ito sa iyo. Hindi po pwede iyan. Ayos lang iyan. Kung ang estatwang ito ay makakatulong sa pagmamahalan ninyo, karangalan ko na iyon. Chingwan, ilabas mo na ang estatwa. Pakita mo rito kay Binibining Lin. Chingwan? Chingwan. Ang apelido ko ay Song. At ako si Song Chingwan. Siya ang nasa libro na tunay na Song Chingwan. Binibining Lin, nagustuhan niyo po ba ang kahoy na ukit na ito? Kung hindi niyo po gusto, may iba pa po ako. Ikaw si Song Chingwan? Kung ganoon, kilala mo ba sina tagapagmana ng mansyon ng Duke ng Jinpei mo yan? Paano niyo nalaman ang tungkol sa amin ni Kuya Pei? Ang pagpunta mo ba rito sa kabisera ay para hanapin siya? Tama po kayo. Ang ama ko po ay napagbintangan, at ang ina ko naman ay pumanaw dahil sa sobrang pag-aalala. Gusto ko po talagang malaman ang katotohanan sa likod ng maling paratang para malinis ang pangalan ni Papa. Pero wala akong mahanap na paraan, kaya pumunta ako rito sa kabisera. Pero masyadong mahigpit sa mansyon ng Duke, pumunta na ako roon ng ilang beses. Pero palagi nila akong pinapaalis. Ang mansyon ng Duke, siguradong hindi siya hahayaang makapasok. Iniisip nilang lahat na ako ang Song Chingwan, kaya iisipin nilang ang tunay na Song Chingwan ay isa lamang manloloko. Nahihiya ako sa kaniya. Matutulungan kitang makapasok sa mansyon para kausapin siya, pero hindi muna ngayon. Handa ka bang maghintay sa akin? Kung matutulungan po ako ni Binibining Lin, ay tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Huwag po kayong mag-alala. Ito naman po talaga ang dapat kong gawin. Heto po. Ngayong aamin na ako kay Pei Mu yan, magugustuhan pa kaya niya. Haharapin ko na ang katotohanan, anuman ang mangyari, mas mabuti pang matapos na ito agad. Kuya Mu. Kuya Mu,
Saan kayo pupunta? May nangyaring krimen sa labas ng lungsod, kailangan kong pumunta roon. Babalik ako makalipas ang 15 araw. Hintayin mo ako. Kuya Mu, may sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo na lang iyan pagbalik ko. Anong gagawin ko? Sabi ni Pei Mu yan. Nagalit siya sa mga sinungaling. Kapag nalaman niyang na hindi ako si Song Chingwan, siguradong magagalit din siya sa akin ng husto. Pei Mu yan. Sorry po. Hindi na kita lolokohin ulit. Paalam na. Sa mansyon ng Duke. Binibining Lin. Pagkalipas ng kalahating buwan, dalhin mo ang liham na ito at puntahan mo si Pei Mu yan sa mansyon. Haharapin ka niya. Sandali lang. Binibining Lin, mayroon bang namamagitan sa inyo ni Kuya Pei? Dahil ba sa pagdating ko kaya naapektuhan ang relasyon nyo? Hindi. Ako ang nagkasala sa iyo, pati na rin sa kanya. Ngayong nagbalik ka na, ito na ang oras para umalis na ako. Kung sakaling gusto kitang makita sa hinaharap, saan kita hahanapin? Siguro si Kuya Pei. Gugustuhin ka ring makita. Malamang ay ayaw na niya akong makita kailanman. Wan. Sir, bumalik na po kayo sa wakas. Kalahating buwan na po ang nakakalipas nang sabihin ng Binibini na babalik siya sa kanilang bayan para sa isang selebrasyon pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Sir, ano na po ang gagawin natin? May nangyari na kayang masama sa kaniya? Sir, may isang babae sa labas na nagsasabing siya ay si Song Chingwan. Nais po kayong makausap. Dalhin mo siya sa bakuran. Opo. Ako po si Song Chingwan. Bumabati po sa inyo. Piuweng Hepe. Ikaw ba ang totoong Song Chingwan? Opo. Bago umalis si Binibining Lin, ibinigay niya ang sulat na ito sa akin at sinabing makalipas ang kalahating buwan, ay kailangan ko itong personal na ibigay sa inyo. Naway maayos ang inyong kalagayan pagbasa nito. Hindi ako mabuting tao para sa inyo. Inilihim ko ang aking tunay na pagkatao at nalinlang ang inyong damdamin. Alam ko ang laki ng aking naging pagkakamali, kaya wala na akong mukhang ihaharap pa. At mas lalong hindi ko kayang masira ang inyong buhay. Sana ay mapatawad niyo ang aking biglaang pag-alis. Lubhang nababalisa ang aking puso sa pagsisisi, tanging ang paglayo sa inyo, at ang hindi na muling pagpapakita, ang tanging paraan para gumaan ang aking loob. Sana ay alagaan niyo ang inyong sarili, at wag na akong alalahanin pa. Ang taong ito na masyadong kampante sa sarili. Kai-kun, nandito po ako. Sumama ka sa akin? Kahit baligtarin pa natin ang buong mundo, kailangang mahanap natin si Lin Wan. Nakakahiya naman ako. Sabi ko maghahanap ako ng lugar na hindi makikita ng kahit na sino, pero ang ending, wala naman pala akong matitirhan. Ang pinakamabuti sigurong gawin ay bayaran ko na lang ang perang pambili ng mansion na ito kay Pei Mu yan. Ayoko na talagang pahirapan ang sarili ko. Binibining Lin. Binibining Lin, ikaw nga ba talaga yan? Hindi ba't sumama ka na kay Pewing Hepe pauwi sa mansion? Bakit ka nandito ulit? Mahabang kwento ito. Bakit? Masama ba ang trato sa'yo ni Pei Mu yan? Kung ganun man ang nangyari, Binibining Lin, huwag mong pilitin o apihin ang sarili mo. Anong maganda sa mansion ng Duke? Hindi hamak na mas payapa sa payak at malayang buhay dito. Master Shi, bitawan mo muna ako. Ayokong bitawan ka. Hinayaan kitang makaalis noong nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan pa. Master Shi, anong sinasabi mo? Ang totoo, noong unang beses pa lang kitang makita sa mansion ng Duke, nagustuhan na kita agad. Kaya lang noong panahong iyon, hindi ko alam ang katayuan mo, kaya naman,
Hindi ako nangahas na lumapit sa'yo. Pero nang lumaon, nang dumating ka sa Nancheng, sobra akong natuwa. Akala ko ay dumating na ang pagkakataon ko. Pero sa huli, sumama ka pa rin sa pinsan ko pabalik ng Kyoto. Binibining Lin, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Bitawan mo siya. Si Linwan ang fiancé ko? Master Xie, huwag ka nang magsayang pa ng oras. Pay mo yan? Bitawan mo ako. Bitiwan mo ako. Hindi mo na ba ako tinatawag na kuya mo ngayon? At marunong ka na rin magalit sa akin? Oo. Lahat ng ginawa ko noon ay pagpapanggap lang. Niloko lang kita. Nagsisisi ka na ba? Napakasayang talaga ng oras ko dahil lumabas pa ako para hanapin ka. Bakit mo ba ako hinahanap? Para ba ibalik at parusahan? Sinalo ko na ang saksak para sa iyo. Hindi mo ba ako pwedeng pakawalan? Pakakawalan kita? Eh, sino naman ang magpapalaya sa akin? Linwan, hindi ba sinabi ko na sa iyo? Na kapag nagsimula na tayo, hinding-hindi na maaaring umatras o magsisi. Sinabi mo lang iyon. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Kaya, niloko mo lang ako para maligtas ang buhay mo? Sa puso mo, wala man lang bang kahit kaunting pagkakagusto sa akin? Ako, Huwag ka nang mag-alinlangan. Dahil may nararamdaman ka sa akin, kaya ka nag-aalangan, hindi ba? Kung gayon, bakit mo kailangang umalis noong una? sinabi mo na hinding-hindi mo mapapatawad ang mga nanloloko sa'yo. Pasensya na, pay mo yan. Niloko kita. Akala mo ba talaga na uto mo ako? Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam na hindi ikaw si Song Chingwan. Ano? Maging Linwan ka man, o si Song Chingwan, ang taong mahal ko, ay walang iba kundi ikaw lang. Gising ka na? Nahihiya ka na ba ngayon? Noong isang araw lang ay tila hindi ka naman naiilang sa akin. Ay nako, wag mo na ngang sabihin iyan. Sige na, hindi na kita bibiruin. Bumangon ka na. At sabay tayong bumalik sa mansyon. Nasa mansyon mo pa ba si Binibining Song? Oo naman, hindi ba't ikaw naman ang nagpauwi sa kanya rito? Kaya si Binibining Song pala ang tunay na ipinangakong ipakakasal sa iyo. Sabi mo nga, isang usapan lang iyon. Saka bata pa lang kami ay hindi na kami magkasundo. Siguradong wala rin siyang balak na magpakasal sa akin. Sa totoo lang, naglakbay pa si Binibining Song ng malayo para hanapin ka, para humingi ng tulong na muling imbestigahan ang maling paratang sa kanyang ama. Tutulungan mo naman siya, di ba? Kahit ako ay naniniwala na may kakaiba sa kasong iyon. Kung may bibigay natin ang hustisya, gagawin ko ang lahat para makatulong. Binibining Lin, mabuti at bumalik ka, kundi ay hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag kay Kuya Pei. Kusa siyang umalis, wala kang kinalaman doon. Oo nga, pero hindi natin mapigilan. Mayroong ilang mga tao na nagmamadaling hanapin ako, na para bang wala ako, ay hindi na sila mabubuhay. Dahil nakita ko nakaawa-awa siya, napilitan lang din akong bumalik dito. Linwan, Nang makita ko kayong nagbati na, ay napanatag na ako. Chingwan, hindi mo ba talaga iniintindi na noong nakaraan ay ginamit ko ang iyong pagkakakilanlan? Ang dahilan ng mga pangyayari ay alam ko na. Noong una ay nag-aalinlangan ako na pumunta rito sa Kyoto. Dahil nag-aalala rin ako na seseryosohin ni Mansyong Guogong ang pangako ng kasal noong kami ay bata pa. Ngayong maayos na ang lahat, masaya na ang lahat. Chingwan, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong ama. Matagal na panahon na ang nakalipas. Bata pa ako noon. Pero ang alam ko, ang aking ama ay isinumbong ng isang pamilyang nagngangalang Yang kaya siya nahatulan, dahil doon ay pinalayas ang buong pamilya namin. Pero kinalaunan, inimbestigahan ko ang pamilyang iyon.
At ang 10 miyembro ng kanilang pamilya ay wala na sa Chuanzhou. Ang natira na lamang ay isang katiwala na nawala na sa katinuan. Chuanzhou? Anong mayroon? Simula pa noong unang panahon, ang Chuanzhou ay isang sagradong lugar. Ang prinsipeng si Zhao Xiao ay dating nandoon sa hari ng Chuanzhou. Sa totoo lang, hindi dapat ganun kalala ang seguridad at hindi dapat nagkaroon ng ganoong trahedya sa isang pamilya. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa bagay na ito, sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito hanggang sa huli. Ito ang nag-iisang nakaligtas, nakatiwala ng pamilyang Yang. Nasa ibang bayan siya noon para bumisita sa mga kamag-anak kaya masuwerte siyang nakaligtas. Pero pagbalik niya, nang mabalitaan niyang wala na ang lahat ng kamag-anak ni pamilyang Yang, nawala siya sa katinuan, sa loob lang ng isang gabi. Sir, huwag niyo po akong parusahan, sir. Wala po akong alam. Hindi kita paparusahan. Sa halip, kung sasabihin mo sa akin ang buong katotohanan noon, handa kong gamitin ang buong puwersa ng Dali Temple para protektahan ka. Narito sina punong ministro ng Dali at tagapagmana ng mansyon ng Duke ng Jin. Narito sila para imbestigahan ang lumang kaso ng Ginoong Song. Kung may nalalaman ka man, sabihin mo na ito agad, kundi ay wala nang makakatulong sa iyo. Sir, noong panahong iyon, hindi intensyon ng Ginoong Yang na pahirapan ang Ginoong Song dahil lang ito. Dahil pinilit lang po nila kami. Sino ang nag-utos sa kanila na gawin iyon? Ang alam ko lang ay may isang mahalagang tao ang nagbigay sa pamilyang Yang ng malaking halaga para pagbintangan ng pamilyang Yang ang Ginoong Song. Pagkatapos nito, ililipat daw ang buong pamilya namin sa Chuanzhou. Pero mula noon, lahat kaming mga nasa pamilyang Yang ay tinangkang tapusin. Bakit gustong pahirapan ng taong ito ang pamilyang Song? Anong dahilan nila? Noon, itinanong din iyan ng Ginoong Yang na halos ikagalit ng taong iyon. Nasa labas ako ng pinto noon at narinig kong pinag-uusapan nila ang mansyon ng Duke ng Zhen. Ang mansyon ng Duke ng Zhen? Anong meron sa mansyon ng Duke ng Zhen? Ang mansyon ng Duke ng Zhen, ang kaso ng malaking sunog sa kanila noon, ay nangyari ring halos kasabay ng insidenteng ito. Matagal nang magkakilala ang pamilyang Song at mansyon ng Duke ng Zhen. Noon ay sinabi pa ng pamilyang Song na ang sunog sa mansyon ng Duke ng Zhen ay posibleng hindi isang aksidente. Ito kaya ang dahilan kung bakit napahamak ang pamilyang Song. Ibig sabihin, malamang ay natuntunan ni Ginoong Song ang tunay na may sala sa pagkawala ni mansyon ng Duke ng Zhen, kaya siya ngayon pinupuntirya. Kung gayon, ang lihim na gumagabay kay pamilyang Yang na makapangyarihang tao, ay maaaring siya ring nagdulot ng malaking sunog para ubusin ang lahat sa mansyon ng Duke ng Zhen, ang utak sa likod ng lahat. Posible. Napakahalaga ng bagay na ito, kailangan kong bumalik agad sa kabisera para mag-ulat sa mahal na hari. Depende yan kung makakabalik pa kayo. Ginoong Pei, matagal na tayong hindi nagkita. Mahal na prinsipe, totoo ngang may kinalaman ka rito. Pumarito ako para hindi manakit ng kahit sino. Basta't panatilihin ninyong sikreto ang tungkol sa Chuanzhou, magpapadala ako agad ng mga kawal para ihatid kayo pabalik sa kabisera. Ano sa tingin nyo? Ang kaso ni pamilyang Song, totoo bang may kinalaman ka rito? May mga bagay na masama kapag masyado ng maraming tinatanong. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, kayo na ang bahala kung paano nyo pipiliin. Masyado ko yata kayong minaliit, mahal na prinsipe. Hindi ko akalain na sa simula pa lang, isa ka ng taong malupit at walang puso. Mukhang marami na kayong nalaman. Inala ko po na dahil sa labanan para sa trono, kaya kinailangan ninyong tapusin ang mansyon ng Duke ng Zhen. Dapat sana ay lahat ay umaayon sa iyong mga plano, pero hindi inaasahan na si Ginoong Song ay may makikitang butas tungkol sa sunog sa mansyon ng Duke ng Zhen at binalak na buksang muli ang investigasyon. Wala kang ibang magawa, kaya inutusan mo si pamilyang Yang na idiin si pamilyang Song at pagkatapos ay isa-isang tinapos ang lahat kay pamilyang. Posible bang pati ang mga kaso ng pagpaslang sa mga babae ay may kinalaman din sa kaniya? Iyan nga ang gusto kong itanong sa mahal na prinsipe. Noong tinanggap ni Qiu Xiao ng Kaifeng Prefecture ang kaparusahan hanggang sa huli, nagduda na ako noon kung gaano talaga kalakas ang taong nasa likod nito. Na kaya nitong pilitin ang isang mataas na opisyal na piliing mawala para pagtakpan ng lahat. Ngunit kung iisipin ang tungkol sa trono, hindi na ito mahirap unawain. Ginamit ninyo ang nakakatakot na mahika o pangkukulam para sana mailigtas o magamot ang dati pang napuruhan o nasaktang binibini ng prinsipe. Walang ang katulad si Ginoong Pei. Sa pamamagitan lamang ng maliit na pahiwatig, ay napagdudugtong-dugtong mo ang lahat ng nangyari. Sa husay na iyan ni Ginoong Pei, kung tutulungan mo akong maging hari, bibigyan kita ng mataas at mahalagang katungkulan. Salamat na lang sa iyong kabutihan, mahal na prinsipe. Pero ang isang katulad mo na nananakit ng mga tapat na lingkod ay hindi nararapat maging pinuno ng sanlibutan.
Pay mo yan, matigas talaga ang ulo mo. Kahit kailan ay hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan, ibabalita ko ang bawat detalye ng kasong ito sa ating mahal na hari. At dahil dito, ang mahal na prinsipe ay kailangang magbayad sa kaniyang ginawa. Pay mo yan. Iniisip mo ba talaga na maibabalita mo ang impormasyon sa kabisera? Linwan, umalis na muna kayo ni tagapangasiwang Yang. Pagkatapos ng isang oras, magkita-kita tayo sa hangganan ng Chuanzhou. Hindi maaari. Paano mo haharaping mag-isa ang ganyang karaming tao? Magtiwala ka sa akin. Sige na, mukhang tapos na ang mga huling habilin nyo. Sugod! Bilisan nyo, takbo! Umaga na, bakit hindi pa bumabalik si Pei Mu Yan? Siya lang mag-isa ang nakikipaglaban sa kanila. Marahil ay wala na siya. Hindi, kailangan kong humanap ng tulong. Ginoong Pei, wala ka nang kawala ngayong araw. Pero aminin ko, medyo nalulungkot ako para sa'yo. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Kahit natalo ka na, matigas pa rin ang loob mo. Hanga rin ako sa'yo. Tapusin siya. Pei Mu Yan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na kung pinag-alala kita. Mahal na prinsipe, talo ka na. Sir, ano po ang gagawin sa mga taong ito? Dalhin silang lahat sa kabisera at hayaang ang hari ang magpasya. Ito ang utos ng mahal na hari. Ngayong araw, ang tagapagmana na si Mansion ng Duke ng Jin at sinapunong ministro ng Dali at Pei Mu Yan dahil sa inyong katapangan at katapatan sa muling pag-imbestiga sa maling paratang, kayo ay gagawaran ng 1,000 ginto at itataas ang inyong katungkulan sa 2 antas. Tukol naman sa lumang kaso ng mansyon ng Duke ng Zen, ako ay lubhang nalulungkot sa sinapit ninyo, kaya naman ang maling bintang kay Angkan ng Song ay formal ko ring nililinis at iwinawasto ang kanyang pangalan. Para kay Zhao Xiao, bilang isang tagapagmana na alam ang batas ngunit pilit na lumabag dito dahil sa bigat ng iyong nagawa, tinatanggalan kita ng titulo bilang prinsipe at ibinibigay kita sa Dalisi para parusahan. Tapos na ang pagdinig. Tinatanggap ko po ang inyong utos. Binabati kita, Ginoong Pei. Isa itong napakalaking tagumpay na bihira mangyari at simula ngayon, siguradong magiging maayos na ang lahat sa iyong katungkulan. Maraming salamat po sa inyong magandang hangarin. Mag-iingat po kayo sa pag-alis. Nalinis na rin ang pangalan ng aking ama, at ang pakay ko sa pagpunta dito sa Kyoto ay natapos ko na rin. Gusto ko sanang bumalik sa aming lumang bahay sa probinsya, kaya hindi na ako sasama sa inyo rito. Aalis ka na, Qingwan? Sanay na ako sa simpleng pamumuhay, at sa totoo lang ay hindi ako sanay sa buhay rito sa loob ng mansyong Guogong. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kapag may pagkakataon, magbibigay ako ng balita sa inyo. Sige, kung iyan ang gusto mo, kung gayon, binabati kita ng ligtas na paglalakbay. Aalis na ako. Napakaganda nito. Ngunit bakit parang bigla akong nainggit kay Qingwan? Bakit? Ngayong tapos na at maayos na ang lahat? Iniisip mo rin bang tumakas sa akin? At bakit naman hindi ako pwedeng umalis? Hindi naman ako pagmamayari ng mga Pei Mansion, kaya malaya akong makakapunta at makakaalis kung kailan ko gusto. Ipinahihiwatig mo ba na dapat nakitang pakasalan? Sino naman ang may gusto niyan? 1-1? Pakasalan mo ako? Maari ba? Nasaan ang katibayan ng iyong katapatan? Ipakita mo muna ito sa akin. Kapag pumayag ka, lahat ng gintong naririto sa bakuran ay magiging sayo na. Talaga ba? At tungkol naman kay Suta Utaw, nangako siya sa iyo na dahil pinalitan mo siya sa pagpapakasal sa akin, dapat lang natuparin niya ang kanyang pangako na ibigay sa iyo ang kalahati ng kanyang kayamanan, hindi ba? Ano sa tingin mo? Sige na nga, dahil mapilit ka, tinatanggap ko na ang alok mo. Pumayag na si Wanwan na pakasalan ako.